Ang batang lalaki na ito ay isang kabataang lalaki na naghahanda na pumasok sa edad na 18 at kailangang mag-isa na lumipat sa isang rural na lugar upang ipagpatuloy ang pamumuhay at tapusin ang kanyang huling taon sa high school sa isang paaralan sa lugar na ito gamit ang kakaunting pera na mayroon siya, kaya kailangang maghanap si Theo ng isang murang bahay na upahan bilang tirahan nang magtanong ang may-ari ng bahay kung nasaan ang mga magulang niya at bakit hinayaan ang isang kabataang lalaki na nasa edad na ng pagtanda na mag-isa sa rural na lugar. Sinabi ni Theo na namatay na ang kanyang mga magulang pagkatapos ay sinabi niyang kukunin niya ang bahay na ito upang hindi na magtanong pa ang may-ari habang kasama ang may-ari patungo sa bahay nito para pirmahan ang kontrata ng upa. May dumating na sasakyan na maisakay na isang kabataang lalaki. Sinabi ng may-ari na siya ang ikatlong anak ng Kang Corporation, ngunit anak lamang siya sa labas ng pamilyang mayaman kaya siya ikinulong sa malayong rural na lugar na ito at ang batang si Kang Inha ay nag-aaral din sa Kang High School. Umaasa ako na hindi mo siya makakasama sa klase sa gabi sa isang malapit na mansyon. May mga paputok na nagliliwanag sa kalangitan, sa ibaba ay may malaking pista para sa mga anak ng mayayaman at ang nagmamay-ari ng pista ay si Kang Inju, ang panganay ng Kang Corporation. Sa loob, si Inha, ang ikatlong anak ng Kang Corporation, ay nagpapakilala sa sarili sa bahay at tumitingin sa labas na walang emosyon. Si Theo na nanonood sa malaking pista at mga makukulay na paputok sa kalangitan ay lubos na nagulat at nagulat din nang may isang lalaki sa bahay na hindi sumali sa pista kasama ang iba. Kinabukasan pumunta si Theo sa isang convenience store upang mag-apply ng trabaho, ngunit sinabi ng manager na hindi sila tumatanggap ng high school students. Pagkatapos nakita ni Theo si Inha na walang pakundangang kinuha ang mga bagay sa tindahan at inilagay sa bulsa. Nakita ito ng manager ngunit hindi pinansin. Si Inha ay tumingin kay Theo habang lumalabas na may galit sa mata. Nagpatuloy si Theo sa isang barbecue restaurant upang mag-apply ng trabaho at tinanggap siya ng may-ari. Lumabas siya at nakita na naman si Inha na walang pakundangang kumakain ng mansanas mula sa isang fruit stand sa gilid ng kalsada at sinabi kay Theo kung ano ang tinitingnan mo. Nakita ni Theo na nakakainis ito, ngunit nanahimik at naglakad. Pagkatapos ng lumabas si Theo mula sa isang tindahan ng gamit sa bahay, hinintuan siya ni Inha at tinanong kung ano ang naramdaman niya sa mga ginawa niya. Sinabi niya sa lugar na ito lahat ay nagpapanggap na hindi nakikita ang mga ginawa niya, na iyon ang hindi nakasulat na batas, kaya wala siyang dapat ikahiya. Sinabi ni Theo na hindi nagpapanggap ang mga tao kanina, ngunit hindi nila alam at itinuring siyang invisible. Hinintuan ni Inha si Theo at hiniling na magsorry dahil sa pag-insulto sa kanya, ngunit nagpatuloy si Theo sa pagsasabi na kung gusto niyang mapansin, kailangang magnakaw ng mas mahalaga, hindi ang mga walang kwentang bagay. Pagkatapos ay umalis si Theo, habang si Inha ay tumingin sa kanya na may galit. Pumunta si Inha sa isang martial arts giving upang ilabas ang galit dahil sa pagtuturo sa kanya ni Theo. Kinabukasan, habang nakaupo si Inha sa klase, pumasok ang homeroom teacher at ipinakilala ang isang bagong estudyante. Pumasok si Theo at ipinakilala ang sarili ng maikli at malinaw. Ang pangalan ay Hanteo. Napangisi si Inha nang makita ang lalaking nakilala kahapon. Ipinakilala ng guro ang mga nagawa ni Theo sa klase. Sinabi na siya ay nasa top 0.1% ng mga nagtala ng pinakamataas na marka sa buong bansa sa mock exam. Lahat ng estudyante ay nagulat at humanga sa oras ng tanghalian. Sinimula ni Inha na kalabanin si Theo at pinapapunta sa ibang upuan. Nang umalis na si Theo, hinintuan pa rin siya ni Inha at sinabing hindi siya natutuwa sa kanya kahit kaunti. Nagpasya si Theo na magtiis kaya lumipat ulit ng upuan, pero binato siya ni Inha ng isang tray ng pagkain. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Theo na gumanti kaya hinampas niya ang tray sa harap ni Inha at sinipa ang mayabang na lalaki. Nagsimula silang maglaban ng matindi. Natalo si Theo sa kakayahan ni Inha at natanggap ang maraming suntok sa mukha. Nang dumating ang guro, tumigil si Inha at pareho silang pumunta sa opisina para magsulat ng pagsisisi. Maya-maya, may pumasok na kaklase at sinabi kay Inha na pinayagan na siyang umuwi. Sinabi ni Inha kay Theo, umalis na ang invisible, mag-enjoy ka rito. Pagkatapos ay lumabas, nagmaneho si Inha ng motorsiklo pa uwi at nakita si Kang Inju, ang panganay, na nagho-host ng party kasama ang maraming babae. Ipinakita ang galing sa pagbaril at napalibutan ng magagandang babae na pumupuri sa kanya. Nainis si Inha kaya umalis sa paaralan. Pagkatapos payagan ng guro na umuwi, nakatanggap si Theo ng tawag sa telepono. Pagkarinig nito, mabilis siyang tumakbo sa isang lugar. Sumakay si Theo ng taxi patungo sa isang templo. Mabilis siyang pumasok para makipagkita sa isang madre at tinawag itong ina. Nang makitang patuloy ang pagdarasal ng kanyang ina, sumigaw si Theo na umalis na po kayo. Pagkatapos ay nag-empeke ang ina ni Theo at sumakay sa bus para magpatuloy sa pagtakas. Umiiyak si Theo habang pinapanood ang pag-alis ng ina at naalala ang tawag ng kanyang ama mula sa kulungan na nagsabing sabihin sa ina mo na huwag magpapabaya kahit nakakulong ako. May mga hinintay siya at kailangan din nating magkita. Miss na miss ko ang anak ko. Habang umaalis ang bus ng ina, dumating ang mga goons at hinanap ang ina ni Theo. Nakatayo si Theo sa harap ng isang martial arts center at binasa ang advertisement ng 8th class. Nang makita ang bayad, malungkot siyang umalis. Biglang lumitaw si Inha at tinanong kung gusto niyang matuto nito para kalabanin siya. Sinabi ni Theo na gusto niyang matuto para patayin ang isang tao. Nang umalis si Theo, sinabi ni Inha na tuturuan niya siya kung matatalo niya muna siya.
Dinala ni Inha si Theo sa ring at binigyan ng protective gear. Sunod-sunod na tinamaan si Theo ng mga suntok. Natumba siya ng isang suntok sa tiyan. Sinikap ni Theo na tiisin ang sakit para magpatuloy. Biglang nakita niya si Inha, ngunit ang imahe ng kanyang ama ang lumitaw kasabay ng salitang kailangan nating magkita. Kaya pinabagsak ni Theo si Inha at ibinuhos ang galit sa kanya. Nang matauhan, tumigil si Theo. Tinanong ni Inha kung gusto niya talagang patayin siya. Pagkatapos ay inaya si Theo na kumain ng hamburger. Nagsimulang magtawanan sila. Hinatid ni Inha si Theo sa bahay gamit ang motorsiklo at sinabing maging kaibigan niya. Pero sinabi ni Theo na ayaw niya at pumasok sa bahay. Hiniling ni Inha na bayaran siya pabalik ng pera para sa hamburger. Hamburger na inilibre kanina pagkatapos ay umalis siya sa motorsiklo. Pumasok si Theo sa bahay at nagsimulang mag-isip tungkol sa alok na maging kaibigan na sinabi ni Inha. Kinabukasan sa klase. Mabilis na pumasok ang isang kaklase at sinabi kay Inha na pinatay ng ama ni Theo ang ina nito. Anak siya ng isang mamamatay tao. Nainis si Inha at sinabi, noon din ay ganito rin ang ginawa mo at ipinamalita sa klase na anak lang ako sa labas. Hindi ko man lang matawag na ama ang ama ko, hindi mo ba? Kayang magkimkim ng bibig mo, kahit anak ka ng direktor ng security center, ang boss ng ama mo ang gumawa sa akin, isa lang siyang utusan na inupahan ng ama ko. Pagkatapos, lumapit si Inha kay Theo at sinabing huwag mong pansinin ang sinabi niya. Tara, magpahangin tayo. Sumagot si Theo na wala akong pakialam, ikaw ang may pakialam. Habang nag-iisa si Theo sa rooftop, lumapit ang batang mayaman para makipag-usap. Doon ibinahagi ni Theo na hindi niya tunay na ama ang lalaki, dahil sa karahasan sa pamilya. Hinintay siya ng parusang kamatayan at nasa kulungan na. Nang sabihin ni Theo na maging kaibigan niya, nagmalaki si Inha dahil tinanggihan siya ni Theo kagabi. Kaya sinabi ni Theo, sige, maging kasosyo na lang tayo. Wala akong planong maglaro sa maliliit na laban, gagamitin kita para maabot ko ang mga malalaking laban. Bilang kapalit, tutulungan kita makuha ang lahat ng gusto mo. Tumawa si Inha at sinabi, bukod sa matalino kang ulo, ano pa ang meron ka? Sumagot si Theo na ibibigay ko sa'yo ang 0.1% na utak ko at sama-sama tayong pupunta sa Hangok University. Magpapasya tayo kung ano ang gagawin natin. Ngumiti si Inha at nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawang dating magkalaban pagkalipas ng maraming taon. Naging estudyante na si Theo sa Hangok University, abala sa pag-aaral at paghahanap buhay. Gumagawa siya ng iba't ibang trabaho, mula sa pagtuturo sa tutorial center hanggang sa pagbubuhat ng mga kargamento. Isang araw pagkalabas ni Theo mula sa banyo, naghintay si Inha sa labas na may dalang birthday cake at isang chef na naghanda ng marangyang hapunan para sa kaarawan ni Theo. Pero hindi nagpakita ng kasiyahan o gulat ang may-ari ng party na ikinabigo ni Inha. Binigyan ni Theo si Inha ng FSB na naglalaman ng ulat na kanyang ginawa para maipasa ni Inha ang takdang aralin sa tamang oras. Pagkatanggap ng FSB, nagpadala si Inha ng mensahe kay Theo bilang ganti. Ito ang address ng isang mansyon ng Kang Corporation. Inirekomenda kita kay manager moon para maging math tutor ni Huyu, ang kapatid kong babae. Ako lang ang ganito kabuti sa'yo. Pagkatapos, binigyan ni Inha si Theo ng mga mamahaling pagkain na hinanda ng pribadong chef. Kinabukasan sa universidad, sinabi ng isang propesor na gusto siyang makipagkita ni Professor Choi. Pumasok si Theo sa opisina at pinuri ni Professor Choi ang ulat na naglalatag ng mga estratehiya para sa hinabangig ng Kang Corporation. Sinabi ng propesor na bibilhin niya ang ulat at tinanong kung magkano ang gusto ni Theo. Sumagot si Theo na itatago niya ang ulat para sa kanyang hinaharap. Pagkalabas, tumawag si Professor Choi sa isang misteryosong tao at sinabi na sa palagay niya, ang ulat ay magiging bagong lakas para sa Kang Corporation. Magbubukas ito ng bagong panahon para sa kanya, at ang nasa kabilang linya ay si Kang Songju, ang pangalawang anak ng Kang Corporation. Naghanap si Theo ng balita tungkol sa Kang Corporation online at nalaman na naglalaban ang dalawang batang mayaman, sina Kang Inju at Kang Songju, para makita kung si Theo ang magiging direktor ng estratehiya ng Kang Corporation sa hinaharap. Pagkatapos ay napansin niya ang kapitbahay na si Nahyun na nasa aklatan din. Sinubukan niyang umiwas pero nang bumili siya ng kape, biglang lumitaw si Nahyun at tinanong, magkaklase tayo at magkapitbahay pa, pero nagpapanggap kang hindi mo ako kilala. Pagkatapos ay umalis siya at sadyang iniwan ang kape na binili bilang regalo kay Theo. Sinabi niyang Nahyun ang pangalan ko, kaya huwag mo akong tawagin ganito o ganyan sa susunod. Biglang dumating si Inha at gamit ang malambing na tono ay inayang mag-lunch si Theo. Habang kumakain, hiniling ni Inha kay Theo na magbihis ng maayos kapag magtuturo sa kapatid niyang si Huyu. Nang makita ni Theo si Nahyun na dumadaan, patuloy niyang sinundan ito ng tingin. Tinanong ni Inha kung gusto niya si Nahyun dahil hindi niya kailanman tiningnan ang sinuman ng ganoon. Itinanggi ni Theo at tumayo. Sinabi ni Inha na kung hindi niya gusto, siya ang kukuha kay Nahyun. Narinig ito ni Theo pero nagpatuloy sa paglalakad, habang si Inha ay patuloy na pinagmamasdan si Nahyun at sinabing ang cute niya. Sa gabi, pumunta si Theo sa mansyon ng Kang Corporation para magturo kay Huyu. Lumabas si Huyu at ipinakilala ang sarili sa gwapong tutor. Nang makitang malamig ang trato sa Douglas ni Theo, lalo na't naging mas interesado si Huyu at nagtanong ng sunod-sunod para malaman ang mga personal na gusto ni Theo. Habang nagtuturo si Theo, si Huyu ay
Tinitigan siya ng may paghanga. Patuloy na nagsalita si Huyo para makuha ang atensyon ng tutor pero hindi na tinag si Theo. Nang purihin ni Huyo na gwapo talaga ang guro, puminto si Theo at sinabing hindi mo kayang talunin ang pasensya ko. Hinamon siya ni Huyo na tingnan natin kung kaya kong talunin ang lamig mo. Pagkatapos ng klase, binigyan siya ni Manager Mo ng isang buwang sahod ng maaga at hiniling na pirmahan ang isang kasunduan sa pagiging lihim para kay Huyo. Paglabas ni Theo, nakita niya si Inha na naghihintay sa sasakyan. Hinatid siya ni Inha sa bahay nila at sinabing matured na si Huyo. Para sa akin, iba si Huyo sa mga tao sa bahay na iyon. Minsan parang tunay kong kapatid siya. Maya-maya, tinanong ni Inha tungkol kay Nahyun. Seryoso akong interesado sa kanya. Alamin mo kung saan siya nakatira, saan siya nagtatrabaho, at ano ang pinakagusto niya para sa akin. Nagulat si Theo, pero ngumisi lang at umalis. Pagdating sa bahay, nakita niya ang isang babae na kumatok sa pintuan ng kapitbahay na si Nahyun at sumigaw na buksan ang pinto. Pagkatapos ay binasag ang salamin ng pinto at sinabing nandito na ang nanay. Galit na lumabas si Nahyun pero hinablot ng ina ang pitaka niya at sinabi ang hirap ng pagbubuntis at panganganak para makapag-aral si Nahyun sa pinakamagandang universidad sa bansa. Nang makitang tinitingnan siya ni Nahyun, pumasok si Theo sa bahay. Narinig niyang malakas ang boses ng ina na humihingi ng pera sa anak, kaya nairita siya. Maya-maya, lumabas si Theo at nakita si Nahyun na malungkot na naglalakad sa kalsada. Nagsimulang umulan kaya kinuha ni Theo ang payong para ipayong kay Nahyun, pero sinabi niyang hindi ba. Palagi kang nagpapanggap na hindi mo ako kilala, kaya inaya ni Theo si Nahyun na mag-inom ng beer dahil magkapitbahay at magkaklase sila, habang nakatayo sa harap ng convenience store. Sinabi ni Nahyun na mukhang naiinis si Theo dahil nakita niya ang lahat pero kailangang magpanggap na walang alam. Sumagot si Theo na ganoon siya palagi. Kinabukasan sa Kang Corporation, nag-uulat si Manager Chu sa chairman na si Kang ng lahat ng galaw at paggastos ng dalawang prinsipe, sina Kang Songju at Kang Inju. Nang makita ang plano para sa Future Strategy Office sa mesa, tinanong ni Manager Chu kung ibibigay ito sa isa sa dalawa. Sumagot si Chairman Kang na wala pa siyang desisyon. Samantala, si Director Jiang, ina ni Kang Songju, ay gumagawa ng plano para gawing tagapagmana ng Strategy Office ang anak. Nakipagkita siya kay Inha at hiniling sa hindi kinikilalang anak ng Kang Corporation na pirmahan ang kasunduan sa pagtanggi sa mana ng shares. Kapag pumirma siya, nangako siyang hindi mapuputol ang suportang pinansyal. Bago ito, inasahan na ni Theo na makikipagkita si Director Jiang kay Inha para alisin ang tanging anak sa labas, at nagplano ang dalawang lalaki para harapin ito. Kaya nagdesisyon si Inha na pirmahan ang kasunduan dahil lahat ay kalkulado na. Paglabas ni Theo mula sa tutorial center, sinabi ni Inha na tapos na niyang pirmahan. Pagkatapos ay hinatid niya si Theo pauwi para mag-inuman. Pero napansin nilang lahat ay nabili na maliban sa alak. Pumunta si Inha sa convenience store at kinuha ang isang basket ng beer. Nakita niya si Nahyun na pumasok. Pinigilan niya itong bumili ng beer at sinabing marami na siyang binili. Dinala ni Inha si Nahyun sa bahay ni Theo at inayang mag-party sa bahay niya dahil masikip doon. Sumang-ayon si Nahyun, habang sinabi ni Theo na maglilinis muna siya bago sumama. Nagdahilan si Nahyun na pupunta sa banyo para makapasok sa bahay ni Theo. Nang makita siyang pumasok, mabilis na itinago ni Theo ang dalawang maliliit na damit niya. Ngumiti si Nahyun at tinanong kung marunong din siyang mahiya. Sinabing nagdahilan lang siya para may masabi. Hindi siya sumama kay Inha dahil kay Theo, pero cute daw si Theo ngayon. Nagulat si Theo sa papuri at hindi alam kung saan siya naging cute. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa bahay ni Inha para uminom at magkwentuhan. Nagdesisyon si Inha na diretsong ligawan si Nahyun at tinanong kung gusto niyang maging girlfriend niya. Pagkatapos ay hiniling kay Theo na ipakilala siya. Sinabi ni Theo na marami siyang bagay pero marami rin siyang nawala, pero kaya niyang mawala ng kahit ano dahil sobrang yaman niya. Sumagot si Nahyun na abala siya sa paghahanap buhay, kaya walang oras mag-boyfriend. Kung ipagpapatuloy ni Inha, magiging hindi komportable siya. Tumingin si Nahyun kay Theo at napansing walang emosyon ito sa pagtatapat ni Inha. Habang si Theo ay hindi makatingin sa Nahyun at sa baso lang tumingin, nakitang masaya ang dalaga. Pagkatapos ng inuman, sinabi ni Inha na ihatid niya si Nahyun, pero pinigilan siya ni Theo dahil lasing na siya. Pagkaalis ng dalawa, may naramdamang mali si Inha. Habang sakay ng bus, nag-text si Nahyun kay Theo para ayain siyang magpatuloy sa pangalawang round ng inuman. Pagkatapos, nakaupo ang dalawa sa mataas na lugar na inupahan ni Nahyun 2 taon na ang nakalipas. Hawak ang tig-isang lata ng beer at magkasamang tumitingin sa kalangitan sa gabi. Diretso si Nahyun kay Theo. Kasama mo ba si Inha dahil siya ang gintong lubid na mag-aangat sa'yo sa mas mataas na posisyon? Pareho tayo ng layunin. Kung humingi ako ng tulong, tutulungan mo ba ako? Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Theo na hindi talaga pero hindi rin kita pipigilan. Tumayo si Theo para umalis, pero
Sinabi ni Nahyun na tutulungan mo rin ako. Pumunta si Inha sa bahay ni Theo at nagtaka kung bakit hindi sinabi ni Theo na nakatira si Nahyun doon. Umuwi si Theo at habang dumadaan sa convenience store kung saan sila nag-usap ni Nahyun, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Pagdating sa bahay, nakita niya si Inha na masarap na kumakain ng instant noodles sa harap ng pinto at sinabing ngayon ay matutulog siya roon kasama si Theo. Kinabukasan, habang kumakain ang pamilya Kang Sakang Corporation, hiniling ni Huyo na imbitahan si Inha sa hapunan sa Sabado. Tumutol si Inju, ang panganay, dahil bawal pumasok si Inha sa pamilya. Hindi rin sumang-ayon ang ina ni Huyo. Pero hiniling ng chairman Kang kay manager Moon na alamin kung may ibang plano si Inha sa Sabado. Mariing tumutol si Director Jayang sa pagpapahintulot kay Inha na dumalo sa hapunan. Sinabi ng asawa niyang sumunod na si Inha sa hiling na iwan ang mana, at akala ba niya ay wala siyang alam, lahat ng tungkol sa Kang Corporation ay siya ang magdedesisyon. Pagkatapos, tinawagan ng chairman si Inha. Galit na umalis si Director Jayang. Hiniling ng chairman kay Inha na pumunta sa Bisunji Mansion para sa hapunan sa Sabado. Nagulat ang anak sa labas. Nang ikwento ito ni Inha kay Theo, nagulat din siya dahil hindi niya inasahan na ganoon kabilis kikilos ang chairman. Itinapon ni Director Jayang ang kasunduan ng pagtanggi sa mana na nilagdaan ni Inha sa harap ng chairman at galit na umalis. Sinabi ni Theo kay Inha na ang chairman Kang, ama niya, ay malamig at walang awa, malamang plano niyang alisin ang mana mo. Mabait siya sayo para parusahan si Director Jayang sa pagnanakaw ng desisyon niya. Hindi magtatagal ang kabaitan niya sayo. Kailangan mong ipakita sa chairman na inosente ka pero hindi banayad. Alam mo ang lugar mo pero kaya mong umakyat sa anumang posisyon at hindi ka magiging sakim sa hinaharap. Kailangang maramdaman ng chairman ang ganoong tao sayo. Mahirap pero kaya mo yan, ibinigay ng chairman ang kasunduan ng pagtanggi sa mana kay Manager Chu at tinanong kung may iba pang tungkol sa Kang Corporation na hindi niya sinabi. Huwag na siyang magtaksil sa tiwala niya. Gusto niyang lagdaan ang kontrata sa Minton Law Firm bilang bagong legal advisor. Bibilhin niya ang Minton. Gagawin itong malaking sandata para lumakas ang Kang Corporation. Sikreto ito sa pagitan nila kung malalaman ito sa labas. Siguradong mula kay Chu ang tagas. 19 taon na siyang katabi niya. Ibibigay niya ang Minton kay Chu, gawin itong matalas na sibat, tumango at nagpasalamat si Manager Chu. Pagkatapos, hiniling ng chairman kay Chu na itago ang kasunduan ng pagtanggi sa mana dahil magagamit ito balang araw. Dumating si Kang Songju, ang pangalawang anak sa Hangok University. Nakipagkita kay Professor Choi si Kang Songju at binasa ang plano para sa Prosperity Partnership Center na ginawa ni Theo, na may malaking interes. Sinabi ng professor na ito ang pinakamahalagang sandata para maging amo ng Kang Corporation si Theo. Hiniling ni Kang Songju kay Professor Choi na magbitiw at maging direktor sa ilalim niya para itayo ang sentro. Naghihintay si Huyo sa isang restaurant at gumuhit ng larawan ng kanyang gwapong tutor na si Theo. Pumasok si Inha na may malambing na batisa. Kapatid na matagal niyang hindi nakita, tinanong niya si Huyo kung hindi ba siya natatakot na mapagalitan ng ina dahil nilalaktawan ang klase sa tea ceremony. Sumagot si Huyo na tinulungan niya ang guro ng tea ceremony na magkaroon ng magandang araw kaya hindi ito magsusumbong. Pumasok ang isang empleyada ng restaurant at nagulat si Inha nang makitang si Nahyun ito. Nang malaman ni Huyo na kaibigan ni Inha ang empleyada, tinanong niya kung kilala rin ito si Theo dahil ayaw niyang may ibang babae sa paligid ng kanyang tao. Pagkatapos ay ngumiti at sinabing nagbibiro lang siya. Sumagot si Nahyun na ayaw niya rin ng ibang babae sa paligid ng kanyang tao. Nairita si Huyo at tumangging mag-order ng mamahaling pagkain. Sa halip ay humiling ng maanghang na black bean noodles. Tinitigan niya si Nahyun nang hindi maggiliw. Pagkahatid kay Huyo, bumalik si Inha sa restaurant at humingi ng paumanhin kay Nahyun sa mga sinabi ng kapatid. Nag-alok siyang ihatid si Nahyun pagkatapos ng trabaho. Pero sinabi niyang abala siya at walang oras mag-date. Kinabukasan, dumating si Inha sa Bisunji Mansion. Lumabas ang panganay na si Inju at sinabing kaya pala may amoy mabaho. Lumitaw si Huyo at hiniling kay Inha na huwag pansinin ang sinabi ng kapatid. Nang ituro ni Inju ang mukha ni Huyo, kinagat niya ang kamay nito. Inutusan ni Inju si manager Moon na paalisin si Inha. Dumating si Director Jayang at sinabing si Inha ang gumulo sa lugar na ito at hindi dapat nandito. Iniulat ni manager Moon kay chairman Kang na umalis na si Inha pagkasabi ni Director Jayang. Sumakay si Theo ng taxi, patungong Dalampasigan para hanapin si Inha. Nagpahayag ng kalungkutan si Inha dahil patuloy siyang hinuhusgahan sa mansyon. Sinabi ni Theo na alam na niya ang gagawin, maraming insulto at kahihiyan ang daranasin ni Inha. Pero tutulungan siyang maging perpekto at lehitimong maging ikatlong anak ng pamilya Kang, gaya ng inaasahan. Nagkita sina Kang Songju at Professor Choi kaya siguradong maitatayo ang
Prosperity Partnership Center, nagsimula na ang plano nila. Sa gabi, habang kumakain ang pamilya, nagalit si Huyo dahil walang pakialam ang iba sa pag-alis ni Inha. Sumigaw siya at nakipagtalo kay Kang Inju, pinigilan sila ng chairman. Tumayo si Huyo at gumamit ng mabibigat na salita laban sa pamilya bago pumasok sa loob. Tinanong ng chairman si Inju kung bakit niya ito iniinsulto sa sariling bahay. Siya ang nag-imbita kay Inha pero pinaalis ito ni Inju. Kailangang mag-isip siya ng parusa para kay Inju. Sumunod si Director Jayang, sinampal si Huyo at sinabing 17 na siya at adulto na. Hindi niya patatawarin ang mga pag-ugaling bata. Kailangang kumilos siya ayon sa natanggap niya. Magdadala ang kasambahay ng yelo para kay Huyo. Pumasok si Director Jayang kay Manager Moon para itanong kung may kakaiba bang nangyari kay Huyo kamakailan. Sinabi ni Manager Moon na ang bagong math tutor ni Huyo ay kaibigan ni Inha, dahil sinabi ni Inha na may kaibigan siyang nahihirapan at nangangailangan ng trabaho. Biglang pumasok ang kasambahay at sinabing nawawala si Huyo. Naglalakad si Huyo sa kalsada at patuloy na tinatanggihan ang tawag ng ina. Natakot siya dahil nag-iisa sa liblib na lugar kaya tinawagan niya si Theo at sinabing tumakas na siya. Tumakbo si Huyo sa isang sports field at nahiga sa damo dahil pagod na. Natuwa siya nang dumating si Theo. Habang patuloy na nagsasalita si Huyo para ipahayag ang saya dahil hinintay siya ni Theo. Hiniling ni Theo na umuwi na siya. Dumating si Nahyun, agad na inangkin ni Huyo si Theo at ipinakilalang siya ang math tutor niya. Sinabing kung kailangan ni Nahyun ng kaibigan, sapat na si Inha, pagkatapos ay hinawakan ang braso ni Theo. Dumating si Inha sakay ng sasakyan pero ayaw sumakay ni Huyo. Hiniling niya kay Theo na sumama sa kanya, kung hindi ay hindi siya aalis. Nakiusap din si Inha kay Theo na sumakay na. Humiling si Nahyun na makisabay pa uwi at ipinakilalang kapitbahay siya ni Theo. Pagdating sa bahay, nagulat si Huyo nang makitang magkalapit ang bahay ni Theo at Nahyun, kaya't pwede silang magkita gabi-gabi nang umuwi na ang dalawa. Sinabi ni Inha kay Huyo na imposibleng magkaroon ng relasyon siya kay Theo. Tinanong ni Huyo kung gusto ni Inha si Nahyun at umaasang magustuhan din siya nito agad. Nag-alala si Huyo sa sobrang lapit ng bahay ng dalawa. Lumabas si Theo at nakita si Nahyun na nakatingin sa isang magkasintahan. Nakatanggap si Theo ng mensahe mula kay Manager Moon na tinatapos ang kontrata sa pagtuturo. Kinabukasan, nang malaman ni Huyo na pinalitan ang kanyang math tutor, nagmamadali siyang lumabas pero pinigilan ng kasambahay. Sinabi ni Huyo na pupunta siyang mag-aral, malungkot siyang sumakay sa sasakyan at inutusang itigil ito. Sumakay siya ng taxi para umalis sa kabila ng mahinang pagpigil ng driver. Dumiretso si Huyo sa Hangok University para hanapin ang dating tutor. Masigasig siyang humabol kay Theo para makapag-usap ng maayos. Dumaan si Nahyun at nakita ang dalawa. Diretsong sinabi ni Huyo na gusto niya si Theo. Pero malamig na kinuha ni Theo ang telepono at tinawagan si Manager Moon para hingin ang account number at ibalik ang natitirang advance na sahod. Sinabi niya, kay Huyo na siya ang trabahador at si Huyo ang amo. Tapos na ang kontrata, kaya tapos na rin sila. Sinabi niyang hindi matatalo ni Huyo ang kanyang pasensya. Galit na sinabi ni Huyo na nakalimutan niyang ang relasyon nila ay amo at trabahador. Kaya magpatuloy si Theo sa pagsisikap para panatilihin ang linyang iginuhit niya. Malamig na tinawag ni Huyo ang driver para umuwi. Pagkatapos ay binaha ng luha ang sasakyan dahil sa malupit at malamig na pagtanggi. Pumunta si Theo sa aklatan ng universidad. Lumitaw si Nahyun at tinanong kung bakit ganoon kalamig ang trato niya kay Huyo. Ituring mo si Kang Huyo bilang isa sa mga paraan mo. Sinabi ni Theo na hindi niya kailangan ang payo ni Nahyun at tumalikod. Pagkaalis ni Nahyun, lumitaw si Inha mula sa kortina at nagtanong kung ano ang sinabi ng kaibigan ni Theo. Ang ina ni Nahyun ay nagtatrabaho sa isang kasino pero sabik na sabik sa pera para sumali sa mga sugarol. Nagtaka siya kung pupuntahan ba ang anak para humingi ulit ng pera. Nakita niyang maraming kahon ng pera ang dinadala sa loob. Pagkaalis ng boss, lumitaw ang ina at bumulong na kung mamamatay rin lang, gagawa muna siya ng malaking hakbang. Pumasok siya sa opisina ng boss. Kumuha ng malaking bungkos ng pera, at mabilis na tumakas, kinabukasan pagkatapos ng klase. Hinintay ng boss kasama ang dalawang tauhan si Nahyun at hiniling na ibalik ang 50 milyong ninakaw ng ina niya. Sinabi ni Nahyun na wala siyang ina, hanapin nila ito o magsumbong sa pulis. Paglabas ni Nahyun, inutusan ng boss ang mga tauhan na habulin siya. Hinintuan siya ng dalawang tauhan, sinampal siya ng boss, pero agad na gumanti si Nahyun, akmang susugod ulit ang boss ng pigilan ni Theo. Dumating ang gwardiya ng universidad kaya nagbanta ang boss na pupuntahan si Nahyun sa bahay bago umalis. Hinila ni Theo si Nahyun pabalik sa lecture hall at tinanong kung may lugar siyang matataguan. Sinabi ni Nahyun na maraming beses na niyang naranasan ito, pero hindi siya tumakas dahil para na rin niyang inamin na pamilya niya ang ina. Wala siyang ginawang mali kaya wala
Siyang takot. Habang naglalaro ng basketball si Inha, dumating ang kaibigan at sinabing may mga goons na humingi ng pera kay Nahyun at sinampal siya. Tumawag si Inha kay Nahyun pero hindi ito sinagot habang pauwi si Theo. Nag-alala siya kay Nahyun kaya bumalik siya para hanapin ito. Nagmamadali ring hinanap ni Inha si Nahyun at natagpuan siya sa lecture hall. Niyakap siya ni Inha at sinabing nag-aalala siya. Pagkasabi ay hinintuan niya ang labi ni Nahyun. Nakita ito ni Theo, tumingin sina Hyun kay Theo, nagulat si Theo pero umatras at umalis para hindi makagambala. Hindi rin tumutol si Nahyun sa yakap ni Inha. Sumakay si Theo ng bus pa uwi na may gulat sa puso. Pagkababa, mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nakita niya si Nahyun na may dalang bag. Sinabi nitong pansamantala siyang titira kay Inha. Hinawakan ni Theo ang kamay niya at hiniling na huwag umalis. Nang makitang nautal si Theo, sinabi ni Nahyun na kung ganoon siya, wala silang magandang kinabukasan, hindi ba't gusto rin niya ng bagong buhay, kung mag-aatubili sila, walang magbabago. Pagkatapos ay umalis siya habang walang magawa si Theo. Umuwi si Theo at nag-isip sa mga sinabi ni Nahyun, biglang kumatok ang kapitbahay. Tumawag si Inha. Akmang patayin ni Theo ang tawag pero pinindot niya ito para sagutin. Umalis si Nahyun sa labas, 5 taon ang lumipas, na itatag ang Prosperity Partnership Center at ipinagdiriwang ang ika-5 anibersaryo. Inaayos ni Inha ang damit para pumila kasama ang iba pang empleyado ng sentro. Dumating si Chairman Kang sakay ng sasakyan, kasama ang pangalawang anak. Sina Songju at Inju, kasama si Professor Choi, ay pumasok sa loob. Yumuko si Inha para batiin ang chairman, pero hindi nito tiningnan ang anak sa labas. Ipinakilala ng propesor na si Theo ang sumulat ng talumpati para sa araw na iyon. Malinaw na nagpakilala si Theo bilang miyembro ng Global Leadership Training Team na nagngangalang Hanteo. At doon nagsimula ang laro ni Theo at Inha. Hiniling ng Chairman Kang na makipag-usap ng pribado kay Theo. Biglang sinabi ng chairman na sisibakin si Theo at idiniin na sa 5 taon, hindi si Theo ang nagpataas ng halaga ng sentro sa 30 trilyong won, kundi ang kanyang mga tao. Sumagot si Theo na kaya niyang pumunta sa mga lugar na kailangan siya at lumikha ng isa pang Kang Corporation. Binanggit ng chairman ang kriminal na ama ni Theo para guluhin siya. Nang makitang nagagalit si Theo, sinabi ng chairman na para makipagtulungan sa kanya, hindi dapat halata ang galit kahit isang saglit. Kailangang itago ni Theo ang tunay niyang sarili, kailangan niya ng isang taong may bakal na loob sa tabi niya. Pagkatapos, nagtalumpati ang chairman sa mga empleyado ng Prosperity Partnership Center gamit ang mga salita at slogan na isinulat ni Theo pagkaalis ng delegasyon. Sinabi ni Theo kay Inha na malapit nang matanggal si Director Choi dahil wala na itong silbi. Gagamitin ni Kang Songju ang sentro bilang sandata para makuha ang Kang Corporation. Nagpaalam si Theo sa Chairman Kang at naging sekretarya nito mula noon. 5 taon pa ang lumipas habang lumalangoy ang Chairman Kang, bigla siyang nahimatay. Nagmadali ang pamilya sa ospital at nakitang kalmado itong kumakain ng steak. Nairita sina Director Jayang at Inju sa presensya ni Theo. Umalis ang lahat at nagpahayag ng pagkabahala sa tiwala ng chairman kay Theo sa loob ng 5 taon nang pagalitan ni Director Jayang ang asawa. Hinawakan ni Inju ang balikat ng madrasta at sinabing alagaan muna ang asawa bago turuan ang iba kung paano alagaan ang kanilang asawa. Nagsimula ang magkapatid na magkaiba ang ina na mag-away. Pumasok si Theo sa silid ng chairman at iniulat na nangako si Senator Kim na mananalo ayon sa hinintay ng chairman. Sinabi ng chairman na kapag naging leader ng partido si Senator Kim, sisimulan ang Royal Road Project. 1 taon bago nito, nagplano ang chairman na magtayo ng malaking lungsod sa dalampasigan para gawing isang bansa sa loob ng Korea. Inanunsyo rin niyang nabili na ang lupa para sa Royal Road. Kailangan na lang simulan ang konstruksyon. Si Inha naman ay namamahala ng maliit na Iziki Company sa ilalim ng Kang Corporation, habang si Nahyun ay nagtatrabaho sa Hanmi Party para sa political campaigns. Si Kang Songju ay naglalaro ng baril kasama si Senator Jo para magkaroon ng political ties. Pagkatapos ang mga sistema ng kamera sa Recreational Shooting Club, matagumpay na nahack ng isang batang hacker ang sistema at na-download ang lahat. Agad na ipinadala ang mga larawang ito kay Theo. Ibinahagi ni Theo kina Inha at Nahyun na sa 5 araw. Mananalo si Senator Jo sa Hanmi Party at gagamitin siya ni Kang Songju para salakayin ang Royal Road. Gaya ng hinulaan, sa komperensya ng Hanmi Party, nahalal si Senator Jo bilang pinuno ng partido. At si Nahyun ay miyembro ng campaign team ni Senator Jo. Galit na galit si
Chairman Kang dahil hindi si Senator Kim ang nanalo, kundi si Senator Joe, sumiklab ang sakit sa puso niya at kailangang uminom ng gamot. Inutusan ng chairman si Teo na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagtayo ng political career ni Senator Joe. Samantala, nagdiwang sina Director Jiang at ang kanyang anak dahil nanalo ang kanilang sinusuportahang puwersa. Nagkita ng pribado sina Teo at Nahyun, tinanong ni Teo kung hindi pa ba niya naisip ang pagpapakasal kay Inha, nang sabihin ni Na Hyun na hindi pa siya handa, lumipat si Teo sa trabaho at sinabing binili na ng chairman Kang ang lupa para sa Royal Road. Kung magtagumpay ito, walang problema, pero kung mabigo, makakasuhan ng paglabag sa tiwala at pagnanakaw. Hiniling ni Teo kay Nahyun na magbigay ng karagdagang impormasyon sa loob ng Hanmi Party tungkol kay Kang Songju sa loob ng 2 araw. Kinabukasan, pumunta si Nahyun sa Hanmi Party para magtrabaho at sinubukang lapitan si Manager Kwon, na malaki ang naitulong kay Senator Joe sa kampanya. Inayang sumali ni Manager Kwon si Nahyun sa victory party kasama ang ibang assistant pagkatapos ng trabaho. Pero tumanggi si Nahyun dahil may appointment na siya. Galit na galit si Huyo nang sabihin ng kanyang sister-in-law na inayos na ng ina ang kasal niya kay Yaong Master Ko Hai-chan, kaya mabilis siyang nagmaneho para harapin ang ina. Inanunsyo ni Director Jiang sa chairman na hiniling niya ang pakikipag-ugnayan ni Huyo at anak ng chairman. Sinabi ni Huyo na hindi ba alam ng ina ang mga eskandalo ni Ko Hai-chan sa Amerika? Sa pagkakaalam niya, isang malaking bata lang ito, ayaw niya ng sapilitang kasal. Gusto ba ng ina na maging miserable siya tulad nito, kung pipilitin siya? Hindi na siya makikita ng ina, hindi siya nagbibiro, lumabas si Huyo at nag-utos na hanapin agad ang tungkol kay Ko Hai-chan. Tiningnan niya ang phone book at nakita ang pangalan ni Teo, pero hindi tinawagan. Pumunta si Nahyun sa isang restaurant at sinalubong ng isang empleyada. Sa isang EG room, hinikayat ni Manager Kwon ang mga assistant na sumali sa kampo ni Vice Chairman Kang Songju dahil malapit nang mapatalsik ang Chairman Kang. May naka-install na listening device sa ilalim ng mesa kaya narinig ni Nahyun ang usapan. Binigyan niya ng pera ang empleyada ng restaurant bilang bayad at nag-text kay Teo na pumunta agad sa bahay ni Inha. Sinabi ni Nahyun na itataas ni Kang Songju si Senator Joe sa kontrol ng Kongreso pagkatapos sirain ang Royal Road Project, isisisi nila ang pagnanakaw at kapabayaan kay Chairman Kang. Pagkatapos mapatalsik ang chairman, ang Prosperity Partnership Center ay ihihiwalay sa Kang Corporation at gagawing isang stock company. Noon, magnanakaw si Kang Songju ng puso ng Kang Corporation para magtayo ng bagong imperyo. Dapat natin kumbinsihin si Chairman Kang na ihiwalay ang sentro sa Kang Corporation bago mangyari ito. Sinabi ni Teo na hindi isusuko ng chairman ang sentro. Gagamitin si Senator Joe bilang pain para udyukin ang chairman na alisin si Kang Songju. Maniwala ka, wala silang makukuhang gusto sina Kang Songju at Senator Joe. Pumunta si Teo sa batang hacker at tiningnan ang larawan ng lihim na pagkikita nina Director Jiang at Manager Chu kasama ang mga dokumento ng Kaziga Charity. Sinabi ng hacker na ito ay organisasyon ng pagtulong sa mga refugee sa Africa na pinamamahalaan ng pondo ni Director Jiang. Pero sa totoo ay front lang ito para sa money laundering. Ilang araw bago, nagkita sina Director Jiang at Manager Chu sa shooting club. Lumitaw si Kang Songju at hinikayat si Manager Chu na sumali sa kanya para patalsikin ang chairman. Hiniling ni Kang Songju kay Manager Chu ang mga dokumento ng pagkakatatag ng Minton Law Firm mula 15 taon na ang nakalipas bilang ebidensya ng pagnanakaw at pagtataksil ng chairman nang tumalikod si Manager Chu. Nangako si Kang Songju na gagawin siyang leader ng isang global law firm ang hindi sumusunod sa sinuman. Gabing iyon, habang natutulog si Kang Songju, automatikong nabuksan ang kanyang telepono na nahack at kinontrol ng batang hacker. Kinabukasan, nag-text si Manager Chu na sumasang-ayon siya kay Kang Songju at hiniling na tuparin ang pangako. Pero bumulong si Songju na nangako siya pero hindi sinabing tutuparin ito. Narinig ng hacker ang mga salitang ito ng pangalawang anak ng Kang Corporation. Ipinadala ang nilalaman ng text kay Teo, pagkasaksak ni Kang Songju ng telepono sa computer. Nagsimulang i-download ng hacker ang mga lihim na dokumento na hawak niya. Kinabukasan, nagpadala ang isang delivery ng AFB mula kay Manager Chu kay Kang Songju. Naglalaman ito ng ebidensya ng panunuhol ng Chairman Kang sa mga politikong bumili ng Minton Law Firm. Nagulat ang hacker sa nakita. Nagkita si Director Jiang sa direktor ng Kang Corporation Hospital na gumagamot sa kanyang asawang chairman para itanong ang tunay na kalagayan ng kalusugan nito. Nang tumangging magsalita ang direktor, nagbanta si Director Jiang na ibubunyag ang pagtataas niya sa anak nitong dating nasa rehab bilang surgical department head. Iniulat ni Teo sa Chairman Kang na isang villa ang binili sa Spain sa pangalan ng anak ni Senator Joe at isang Swiss bank account sa parehong pangalan ang nakatanggap ng AHIS, 5 milyon mula sa Kaziga. Napagtanto ng chairman na ito ang money laundering organization na itinayo ng Art Foundation ni Director Jiang. Sinabi rin ni Teo na gagamitin ni Kang Songju ang Prosperity Partnership Center para patalsikin ang Kang Corporation. Idinagdag ng sekretarya na maaaring maging mahinang punto ng chairman ang Minton Law Firm dahil alam na ni Kang Songju ang kahinaan nito. Ipinakita ni Teo ang larawan ng lihim na pagkikita nina
Kang Songju at Manager Chu, nagalit ang chairman sa pagtataksil ni Manager Chu at inutusan si Theo na tawagin ito agad. Tinawagan ng sekretarya si Manager Chu na pumunta kaagad sa kumpanya, lumabas si Hyun mula sa trabaho. Si Inha ay nagmaneho ng supercar at inayang pumunta sa dagat si Hyun, pagkatapos ay magkasamang humiga sila sa harap ng malaking screen na nagpapakita ng dalampasigan. Nagmungkahi si Inha na magpakasal na sila, ngumiti at sumang-ayon si Hyun. Sinabing malapit na ang araw na mapagmalaki siyang makapasok sa Bisunje Mansion. Pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Inha. Tinipo ng chairman Kang si Manager Chu at ang mga pangunahing tauhan ng Kang Corporation, inutusan sila magtatag ng bagong pamamahagi ng kapangyarihan para sa Prosperity Partnership Center. Bago mag-umaga, iminungkahi ni Theo na isuko ng lahat ang kanilang telepono upang maiwasan ang paglabas ng lihim na impormasyon. Na ikinaputla ng mukha ni Manager Chu habang abala ang lahat sa pag-aaral ng organizational chart ng sentro. Nagtago si Manager Chu sa banyo, nagpanik dahil alam niyang naghahanda ang chairman ng malaking dago. Paano niya ipapakita ito kay Kang Songju? Paglabas niya, nakasalubong si Theo, inabot ng sekretarya ang telepono para sa kanyang pangangailangan, pero sinabi ni Manager Chu na hindi niya maaaring labagin ang patakaran. Bumalik si Manager Chu sa trabaho na labis ang pag-aalala, habang nag-ulat si Theo ng isang bagay sa chairman. Dumating si Kang Songju kay Director Jiang at sinabing sinisikap ng ama na bawiin ang Prosperity Partnership Center. Tinawagan siya ni Manager Chu, nagpa siya ang ina na gamitin ang kanyang trump card para kontrolin ang Kang Corporation. Pumasok ang chairman Kang sa board meeting ng Kang Corporation, pinuri niya ang malaking ambag ng pangalawang anak na si Songju. Pagkatapos ay inihayag na ibibigay niya ang mga shares ng Kang Corporation kay Vice Chairman Kang Songju. Natuwa ang panganay. Ipinahayag din ng chairman na muling aayusin ang Prosperity Partnership Center sa ilalim ng kanyang kontrol. Nangakong hindi niya sisirain ang nagawa ni Kang Songju. Babalik si Director Choi bilang direktor ng sentro, isang araw bago, lihim na nakipagkita si Theo kay Director Choi na itinakwil na ni Kang Songju at iniwan sa probinsya. Nangako si Theo na ibabalik siya pero kailangang labanan niya si Kang Songju. Galit na bumalik si Kang Songju sa kanyang opisina dahil na-neutralize ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglilipat sa ibang subsidiary. Kinabukasan, maraming prosecutor ang dumating para magsiyasat sa Kang Corporation sa utos ni Prosecutor Ha. Bago ito, sinabi ng Chief Prosecutor kay Ha na nakatanggap siya ng anonymous email na may bombang kayang wasakin ang Chairman Kang. Sinugod ng mga prosecutor ang kumpanya at kinuha ang lahat ng dokumento. Kinuha ni Director Jiang ang isang mahalagang XQ at nakipagkita sa chairman. Hiniling na ibalik ang Prosperity Partnership Center sa kanyang anak. Ipinakita ang XB na naglalaman ng ebidensya ng pagnanakaw ng Minton Law Firm at mga maruruming gawain ng chairman para maabot ang kasalukuyang posisyon. Sinabing wawasakin niya ang pangarap ng chairman, sumiklab. Ang sakit sa puso ng chairman kaya lumabas siya, pero nagpatuloy sa pananakot si Director Jiang. Magpapakita ng lahat para sa anak niya. Inilapag ni Director Jiang ang XP sa mesa at sinabing kopya lang ito. Nakatanggap siya ng tawag na papunta ang mga prosecutor sa Kang Corporation para magsiyasat. Sinabi niya sa asawa na plano niyang patalsikin siya pero may iba nang gumawa nito para sa kanya. Sinabi ng chairman Kang nagaganti siya pero sumiklab ang sakit sa puso niya at natumba. Kinuha niya ang gamot pero nahulog ito. Lumapit ang asawa para tulungan pero nagdalawang isip siya nang bumagsak ang chairman, pumasok si Theo, kinuha ang gamot, at tinawagan ang emergency. Sa labas, masigasig na inutusan ng prosecutor ang mga tauhan na kunin ang mga dokumento. Pero nakatanggap siya ng tawag mula sa chief prosecutor na itigil ang pagsisiyasat. Inutusan niya ang mga tauhan na umatras at sinabi sa kasamahan na napakaswerte ng Chairman Kang na nasa kumatos na. Galit si Prosecutor Ha dahil bakit nahimatay ang chairman sa ganoong oras. Dumating si Inju sa ospital at tinanong si Director Jiang kung ano ang ginawa niya sa ama niya. Alam niyang kasama ito bago nahimatay ang ama, pero hiniling ng madrasta na manahimik para makapagpahinga ang asawa. Sinabing maayos pa ang chairman nang umalis siya. Kamakailan lang niya nalaman na maaaring tumigil ang puso nito anumang oras. Sinabi ni Inju na alam niya ang plano ng mag-ina. Nagkunwaring nagulat at nahilo si Director Jiang habang nag-aaway ang magkapatid. Pumasok si Theo at hiniling na umalis ang lahat para makapagpahinga. Ang chairman, nagboluntaryong umalis muna si Director Jiang. Tiningnan ni Huyo si Theo bago sumunod sa ina. Hiniling ni Inju kay Theo na huwag magmalaki bago umalis kasama ang asawa. Sinabi ni Huyo na may gagawin siya kaya hindi makakasama sa ina. Hiniling ni Director Jiang na huwag malate si Huyo sa pagpapakilala sa pamilya ni Chairman Ko. Pagtalakayin ang detalye ng kasal. Nang umalis ang ina at kapatid, tinawagan ni Huyo ang isang tao para alamin ang tungkol kay Ko Hae-chan. Nagtaka si Kang Songju kung may ibang nakakaalam ng sikreto ng ama at nagsumbong sa prosecutors. Pero sinabi ng ina na hindi kailangang hanapin ang taong iyon. Dapat magpasalamat sila dahil may gumawa ng maruming trabaho para sa kanila. Kailangang magdaos ng emergency meeting kasama ang mga pangunahing executive ng korporasyon. Sa ospital, inaalagaan ni Theo ang chairman nang makatanggap ng text mula kay Inha na makipagkita.
sinabi ni Theo na nasa koma pa rin ang chairman. Nag-alala si Inha na baka mawala ang plano ni Theo para sa kanya. Pero pinayuhan siya ni Theo na huwag magpadala sa gulo para hindi mabigo ang plano. Naniwala si Inha at umalis. Nakatanggap si Theo ng tawag mula sa sekretarya ni Inju para makipagkita. Dinala ni Inju si Theo sa isang luxury apartment at nangakong ibibigay ito sa kanya. Sinabing hawak niya ang background ni Theo, kaya ginamit ang apartment para bilhin siya. Pero sinabi ni Theo na kung gusto siyang kunin sa kampo ni Inju, kailangang mag-alok ng mas malaki kaysa sa bahay. Kailangan niyang makuha ang lahat ng mayroon ang direktor para maging tauhan nito. Kung hindi, aalis siya. Pagkaalis ni Theo, tinawagan ni Inju ang sekretarya na pumunta agad, habang papasok si Theo sa elevator. Nakita niyang papasok ang sekretaryang si Mo Ji-jun na maihawak na baseball bat. Si Kang Inju ay patuloy na ibinuhos ang galit sa kanyang sekretarya, at inutusan itong subaybayan ang bawat galaw ni Theo. Simula bukas, pumasok si Theo sa silid ng chairman at nakitang malusog at gising na ito. Tinanong ng chairman Kang kung mapagkakatiwalaan si Theo. Kung mabigo ang plano, ilalantad niya ang lahat ng kahinaan ni Theo. Pero kung manalo, ibibigay niya ang anumang kailangan ni Theo. Nang malaman ng chairman na binili ni Kang Songju si Manager Chu, inutusan niya si Theo na tawagin si Songju, pero sinabi ng sekretarya na maaaring babaan ng posisyon o sahod ang vice chairman, pero sigurado bang hindi na ito lalaban, kailangan natin tapusin ito sa isang malakas na suntok. Isusumite niya ang reklamo laban sa chairman sa prosecutors, ilalantad ang madilim na koneksyon ng Minton Law Firm at ng chairman, sa gayon, hindi na makakasumbong si Kang Songju, matagal nang sinusubaybayan ni Theo si Prosecutor Han. Dating pulis na walang malakas na koneksyon, siguradong kailangan ito ng kapangyarihan at pera, kailangan lang manahimik ng chairman at ipagpatuloy ang pamamahala sa Minton. Ipinaliwanag ni Theo na makakabuti ito sa Royal Road Project, kung magtagumpay siya. Hinihiling niya ang tulong ng chairman sa mga krisis. Ang huling piraso ng plano ay si Inha, dahil siya lang ang handang maging demonyo para sa chairman. Kailangan ng chairman ng dugong kamag-anak na gagawa ng hindi kaya ng dalawang anak. Ituring si Inha bilang baraha na itatapon pagkatapos gamitin. Dahil isa lang siyang sobra para sa chairman, hiniling ng chairman na huwag hayaang mag-ambisyon si Inha na kunin ang Kang Corporation. Inutusan si Theo na maghanda ng kontrata na nagtatakda ng kanyang mga limitasyon at ipakita ito sa kanya. Kinabukasan, pinangunahan ni Kang Songju ang kanyang delegasyon kasama si Director Choi papasok sa kumpanya. Napansin ni Theo na muling lumipat ng panig si Director Choi, kaya bumulong siya na huwag siyang umisi dahil ginagamit lang siya. Nakatanggap si Theo ng tawag mula kay Nahyun na nawawala na si Inha. Pumunta si Theo sa bahay ni Inha at nakitang nagpapakita ng larawan ng dalampasigan ang projector. Sinabi niya kay Nahyun na babalikan niya si Inha at manatili muna siya roon. Pumunta si Theo sa dalampasigan na madalas nilang puntahan ni Inha at natagpuan siya roon. Ikinuwento ni Theo kay Inha na maayos ang chairman, wala talagang problema mula simula. Sinuntok ni Inha si Theo at sinisihan siya dahil hindi agad sinabi. Palagi niyang iniisip na sisirain niya ang lahat at si Theo lang ang makakagawa nito. Sinabi ni Theo na hindi siya maaaring magmalabis dahil kung hindi sumunod sa plano ang lahat, kailangang magsimula ulit si Inha. Ang paglalagay kay Inha bilang chairman ng Kang Corporation ang dahilan ng kanyang pag-iral. Si Inha lang ang tunay niyang dahilan, gusto na siyang makipagkita ng chairman, ang ikatlong anak ng Kang Corporation. Oras na para simulan ito. Pumunta si Huyu sa isang bar para hanapin ang kanyang itinakdang mapapangasawa. Hiniling sa dalawang babae na umalis para makapag-usap sila ng pribado. Inutusan din ni Ko Hai-chan ang dalawang hostess na umalis. Idineklara ni Huyu na hindi siya magpapakasal sa kanya dahil hindi niya ito gusto. Kaya huwag kang mangarap na mapapakasal sa akin, kumbinsihin mo ang pamilya mo, ako na ang bahala sa pamilya ko. Pagkaalis ni Huyu, nagpakita ng interes si Ko Hai-chan at tinawagan ang ina para hilingin na opisyal na makipag-date kay Huyu. Habang nagmamaneho si Theo sa basement parking, biglang hinintuan siya ni Huyu. Pagkababa ni Theo, sinabi ni Huyu na ito lang ang paraan para pigilan ang lamig niya sa kanya. Hiniling ni Theo na umuwi na si Huyu. Pagkatapos ay ipinarada ang sasakyan ng makitang malamig na dumaan si Theo, kinuha ni Huyu ang sapatos at paulit-ulit na hinampas ang sasakyan ng hinintay. Pinigilan siya ni Theo at isinuot ang sapatos sa kanya, muling hiniling na umuwi na siya. Idineklara ni Huyu na sasabihin niya sa magulang na pakakasalan niya si Theo. Walang magagawa ang mga ito sa kanyang katigasan. Sinabi ni Theo na sige, magpakasal tayo, pagkatapos ano. Kailangan kong tiisin na ituring na basura, dahil nangarap akong maging asawa ng isang mayamang dalaga, Sabihin ni Huyu na poprotektahan niya si Theo, sinabi niyang sa halip na protektahan siya, protektahan niya ang sarili para mabuhay sa pamilyang Kang, hindi ito fairy tale at walang happily ever after. Kailangang itigil ni Huyu ang pagiging prinsesa at huwag siyang idamay sa pantasyang iyon. Sinabi ni Huyu na hintayin kung makakapagpakasal siya kay Theo. Idiniin ni Theo na hindi magbabago ang pananaw niya, pagkatapos ay malamig na umalis. Habang si Huyu ay nagsimulang umiyak, pumasok si Direktor Jayang sa emergency meeting kasama ang mga pangunahing executive ng Kang Corporation.
wala si Kang In-ju. Diretso siyang nagpaliwanag na sa kawalan ng Chairman Kang, tungkulin niyang pamunuan ang korporasyon, pero dahil kulang siya sa posisyong ito, nagdesisyon siyang ibigay ito sa mas may kakayahan. Hinirang niya si Kang Song-ju ng Kang Securities, tumayo ang anak at binati, nakatanggap ng palakpakan, nagsimulang kumilos ang hacker. Nahack niya ang stock exchange ng Kang Corporation at nagbigay ng dibidendo ng 1,000 shares sa bawat shareholder. Nagkagulo ang mga empleyado sa stock exchange. Mahigit 5 milyong shares ang naibigay. Bumisita si Director Jiang sa Chairman Kang na nakapikit sa kama. Nangakong pamamahalaan ng anak nilang si Song-ju ang Kang Corporation ng maayos. Nakatanggap si Song-ju ng tawag tungkol sa krisis sa stock exchange. Iniulat sa balita ang hindi pa naranasang insidente sa Kang Securities, kung saan nakatanggap ang bawat shareholder ng 1,000 shares na nagpabagsak sa stocks ng Kang Corporation. Iniulat ng manager kay Song-ju na technical na error lang ito. Nakatanggap ang manager ng tawag na papunta na ang mga prosecutor. Nakatanggap din si Song-ju ng subwena dahil sa paglabag sa batas ng sobrang pag-issue ng shares. Bumisita si In-ha sa Chairman Kang at matapang na hiniling na kung makikipagtulungan siya. Kilalanin siya bilang miyembro ng angkan ng Kang at anak ng chairman. Gusto niyang tiyakin na alam ito ng lahat. Kailangang ipahayag ito ng chairman sa mundo. Inabot ng chairman ang kontrata at hiniling kay In-ha na basahin at pirmahan ito. Tinanong ni In-ha kung hindi siya pumirma. Sinabi ng chairman na hindi na sila magkikita ulit. Pumirma si In-ha sa kontrata. Lumabas si Kang Song-ju mula sa opisina ng prosecutor at sinalubong ng mga reporter na humihingi ng balita tungkol sa nakakagulat na insidente ng shares. Galit ang ina kay Song-ju kaya ibinuhos ang inis sa mga bulaklak. Biglang lumitaw ang malusog na chairman na pagtanto ni Director Jiang na plano ito ng chairman para linlangin ang lahat. Kaya sinugod niya ang asawa. Pinigilan siya ng chairman at sinabing hindi siya makakakuha ng anuman mula sa kanya. Itinulak niya ang asawa sa sahig at sinabing hintayin ang parusa niya. Sinabi kay Song-ju na magkikita sila sa board meeting. Nagpanik si Director Jiang. Hiniling ng chairman kay Manager Moon na maghanda ng piging para sa isang bisita. Kailangang kompleto ang lahat. Sa gabi, dumating si In-ha sa Bisonje Mansion. Hiniling ng chairman sa ikatlong anak na maupo at makisalo. Pagkaupo ni In-ha, tumayo si Director Jiang at pumasok sa loob. Si Huyo lang ang nag-welcome kay In-ha. Nagsimula ang piging kinabukasan. Maraming reporter ang naghintay sa prosecutor's office. Bumaba si Theo mula sa sasakyan, binuksan ang teho. Kasama ang ikatlong anak, dinala ang malusog na chairman mula sa trunk at inupo sa wheelchair. Itinulak siya papasok na parang bagong labas ng ospital. Tinanong ni In-ha kung handa na ang ama. Nagulat ang mga reporter at nagtanong kung may anak siya sa labas. Pumasok si Prosecutor Ha para i-interrogate ang chairman. Pero pinigilan siya ni In-ha, sinabing hindi na kailangang magtanong, inabot ng abogado ang EXP at sinabing inamin na ng chairman ang lahat. Bago ito, ibinigay ni Theo ang EXP sa abogado at hiniling na ibigay lang ito kay Prosecutor Ha para maresolba ang lahat. Ipinasok ni Ha ang EXP sa computer. Akalang binabayaran siya ng harapan, pero hiniling ni In-ha na tingnan ang laman. Nakita ni Ha ang maraming folder na may ebidensya ng panunuhol sa Prosecutor's Office at larawan ng katiwalian ng Bureau Chief. Mabilis na iniulat ito ng kanyang boss sa Bureau Chief. Kumalat ang balita sa mga kalapit na prosecutor's office. Nakatanggap si Ha ng tawag mula sa Bureau Chief na palayain ang chairman. Kalaunan, mapagmalaking itinulak ni In-ha ang chairman pauwi sa gitna ng mga reporter. Dinala ni Theo ang chairman kay Manager Chu, na lumuhod at humingi ng tawad. Lumaganap ang balita tungkol sa ikatlong anak na si Kang In-ha sa mga pahayagan. Habang si Prosecutor Ha ay nag-impake para umalis sa opisina dahil inutusan siya ng boss na tanggapin ang demotion pansamantala. Babalikan siya sa tamang oras. Galit si Ha dahil naging scapegoat siya ng mga boss. Maraming empleyado sa Kang Corporation ang nagtalo tungkol sa promosyon ni Theo bilang direktor ng departamento at si In-ha bilang manager. Nagkita sina Theo at Director Choi sa elevator. Binati ni Choi si Theo sa promosyon at nagpahayag ng pagkalito sa kanyang posisyon. Pero sinabi ni Theo na mananatili siya sa kanyang kasalukuyang pwesto. Pero idineklara ni Director Choi na hindi siya magpapasalamat kay Theo. Ibinuhos ni In-ju ang galit kay Sekretarya Mo Ji-jun dahil bakit na-promote si Theo bilang direktor ng Future Strategy Department, isang mahalagang bahagi ng Kang Corporation. Si Kang Song-ju ay tumakbo pa uwi sa ina pero sinabi ni Manager Moon na lumipat na ang ginang sa villa nang tawagan ito ni Song-ju. Pinigilan siya ni Manager Moon at hiniling na hayaang magpahinga muna ang ina. Pumunta si Director Jiang sa villa ng pamilyang Kang para iwasan ang asawa.
dumating si Kang Songju at lumuhod sa harap ng chairman. Sinabi ng chairman na kinansela niya ang pagpapatalsik kay Songju bilang direktor sa board meeting. Mula ngayon, manahimik siya. Kung gagawa pa siya ng katulad nito, wala siyang lugar sa Kang Corporation o Bisunje Mansion. Tumayo si Songju at sinabing anak siya ng ama. Nagsikap siyang maging perpektong anak. Isinuko niya ang mga pangarap para rito. Pero bakit siya ginaganito, hindi niya mapapatawad. Ang ama, pero lahat ng rebelde ay nasa isip lang ni Songju. Sa totoo, nanatili siyang nakaluhod at tahimik, tinanggap ang lahat ng babala. Nakipagkita si Theo kay hacker Kim Kwang-jin at hiniling na magtago muna dahil hinintay siya ni Kang Songju na nababaliw na. Pero tiwala ang hacker bilang dating top sisi na sinanay ng North Korea na manipulate ang mga bangko sa buong mundo. Kahit mahuli siya ni Songju, hindi makokonekta kay Theo. Pero kung mahuli si Theo, huwag siyang idamay habang paalis si Nahyun mula sa trabaho. Nag-text si Inha na magpunta sa dagat. Dinala niya si Nahyun sa dalampasigan. Habang hinintay ang simoy ng dagat, inilagay ni Inha ang isang engagement ring sa kamay ni Nahyun. Ipinakita ang katulad na singsing sa kanyang daliri. Isinuot niya ito kay Nahyun. Sinabing magpakasal na sila. Nagyakapan sila. Nakatanggap si Theo ng text mula kay Inha sa bahay na ikakasal siya kay Nahyun. Si Theo ang unang sinabihan. Tinawagan ni Theo si Nahyun pero abala ito sa fireworks. At matamis na sandali kasama ang magiging asawa. Habang naliligo sa sauna, sinabi ng kaibigan kay Kang Songju na magkaibigan sina Inha at Theo noong nasa Hanguk University. Hindi alam ito ni na Songju at Inju dahil nag-aral sila abroad. Naging kuryoso si Inju. Kinabukasan, nagkita sina Theo at Nahyun sa kanilang madalas na tagpuan. Nang makita ni Theo ang engagement ring sa kamay ni Nahyun, nalungkot siya pero binati siya. Isang paparazo ang lihim na kumukuha ng larawan. Si Sekretarya Mo Ji-jun. Ni Kang Inju, nagmaneho pa uwi si Nahyun. Sa isang U-turn, naisip niya na kung si Theo ang dumating sa lecture hall noon sa halip na si Inha, baka iba ang pinili niya. Siya ay nagpasyang ikot ang sasakyan, ngunit sa huli ay nagdesisyong ituloy ang pagmamaneho ng diretsyo at tanggapin ang kasalukuyang desisyon. Kinabukasan, habang naglalaro ng basketball mag-isa si Inha, biglang dumating si Taeho, na nagulat si Inha. Ipinaliwanag ni Taeho, tumawag ako sa'yo pero hindi ka sumagot, kaya alam ko na nandito ka. Ngunit ang laro ng dalawang lalaki ay hindi na kasing saya at walang pakialam tulad ng dati. Sinabi ni Inha, tumawag sa akin ang chairman, kaya nagpaalam siya kay Taeho at umalis. Sa sandaling iyon, may isang misteryosong tao na palihim na sinusundan si Taeho mula sa malayo. Pagkatapos, nang kunin ni Taeho ang kanyang telepono, sinaktan siya sa likod ng sumusunod sa kanya, dahilan para matumba siya at aksidenteng napindot ang tawag kay Ji-won. Sinagot ni Ji-won ang tawag, ngunit walang narinig mula kay Taeho. Pinuto ng estranghero ang tawag, kinuha ang ilang pera mula sa pitaka ni Taeho, at umalis kasama ang pitaka. Tinawagan muli ni Ji-won si Taeho na sinubukang abutin ang telepono. Sa sandaling iyon, malinaw na bumalik ang alaala ng pagpigil ni Taeho kay Ji-won na umalis 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, nahimatay si Taeho. Dumating si Inha sa Bisunje Mansion upang makipagkita sa kanyang amang chairman at direktang sinabi, gusto kong magpakasal sa isang tao. Sumang-ayon ang chairman at itinaas ang baso para ipagdiwang ang kanyang anak na malapit ng magkapamilya. Si Ji-won ay tumakbo sa emergency ward upang hanapin si Taeho at natagpuan siyang may benda sa ulo. Hiniling ng nurse kay Ji-won na pirmahan ang pahintulot para sa operasyon. Binuksan ni Taeho ang kanyang mga mata, hinawakan ang kamay ni Ji-won at sinabi, huwag kang umalis, Ji-won, katulad ng sinabi niya 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, nahimatay muli si Taeho at mabilis na dinala sa operating room. Samantala, patuloy na tumanggap ng tawag si Inha mula kay Ji-won, ngunit nagdesisyong hindi sagutin upang hindi magalit ang chairman. Inilabas ng chairman ang alak para makipag-usap sa kanyang bagong kinilalang anak, na sinabi, kung gusto mong magpatuloy bilang anak ko, huwag kang magmalaki. Sundin mo lang ang mga utos ko. Pinayagan si Inha na sagutin ang tawag at nalaman niya ang kalagayan ni Taeho. Iniulat niya sa chairman, si Direktor Han Taeho ay inatake ng isang hindi kilalang tao. Sa oras na iyon, itinapon ang pitaka ni Taeho sa basurahan sa isang palikuran. Tinawagan ni Inha ang legal advisor sa Kang-o at hiniling na makipag-ugnayan sa pulisya upang pigilan ang investigasyon sa kaso ni Taeho dahil maaaring makaapekto ito sa imahe ng Kang-o Corporation. Pagkatapos, pumunta si Inha sa emergency ward, niyakap si Ji-won para pakikalmahan at sinabi, hindi magkakaroon ng problema si Taeho. Alam ko kung gaano siya kaswerte. Si Haeju, ang dalagang mayaman, nang marinig na si Taeho ay walang malay sa ospital, ay mabilis na umalis ng bahay. Pagkatapos, nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki at walang umamin na siya ang mali. Si Ji-won ay nakaupo sa tabi ng kama ni Taeho at napansin niyang gumagalaw ang kamay nito. Nagising si Taeho. Nang akmang tatawag ng doktor si Ji-won, hinila siya ni Taeho at hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Biglang dumating si Haeju at tinanong kung bakit naroon si Ji-won. Dumating din si Inha at nagdahilan si Ji-won na tatawag ng doktor para umalis.
Napansin ni Heju ang hawak ni Taeho kay Ji-won at naalala ang naunang hawak na nagpasama ng loob niya. Dumating ang doktor, tinanong ang pangalan ng pasyente, at sumagot si Taeho, Han Taeho. Narinig ito ni Heju at nakahinga ng maluwag. Natanggap ni Inha ang mensahe mula kay Ji-won na aalis na siya dahil may gagawin. Tinawagan ni Inha ang chairman para iulat na gising na si Taeho. Nasiyahan ng chairman sa ginawa ni Inha na pigilan ang investigasyon ng pulisya upang maprotektahan ang imahe ng Kang-o Corporation. Pumasok si Inha sa silid ng ospital at hiniling kay Heju na umuwi at magpahinga, ngunit matigas ang ulo ng dalaga at iginiit na mananatili siya, na sinabi, dahil kay Ji-won, hindi ko na gusto si Inha. Nang marinig na pakakasalan ni Inha si Ji-won, sinabi ni Heju, alam mo ba kung bakit galit ako sa kanya? Hindi kanya mahal, ang tanging mahal niya ay ang sarili niya. Sumagot si Inha, kung hinamak mo si Ji-won, hinamak mo rin ako. Sinabi ni Heju, magsisisi ka talaga at umalis. Nakita ni Inha si Taeho na hinawakan ang kamay ni Ji-won kanina, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ngayon, nangako siya sa sarili, hindi ako magsisisi. Dumating si Ji-won sa lugar ng trabaho, at lumitaw ang department head na si Chu, na sinabi, inatake si Direktor Han Taeho kagabi, pero kakaiba, dahil kahit paano, kanang kamay siya ng Chairman Kang. Pero inutusan ng Kang-o Corporation ang pulisya na huwag imbestigahan ang kaso. Ang nag-utos nito ay si Head Kang Inha. Gising na si Taeho at nakita si Inha na nakaupo sa tabi niya, na nagpaalam, bukas ililipat ka sa EU ward ng Kang-o Hospital. Nang tanungin ni Taeho kung nahanap na ang salarin, sinabi ni Inha, hindi mag-imbestiga ang pulisya, at hindi na ito pag-uusapan pa. Desisyon ito ng aking ama at akin, dahil kung mababanggit ang pangalan mo, madadamay ang pangalan ng aking ama at ng Kang-o. Umalis si Inha at bumalik upang sabihin, pinayagan na ng aking ama na pakasalan ko si Ji-won. Pagkaalis ni Inha, itinapon ni Taeho ang mga tracking device, ngunit natumba siya, pero nagpumilit siyang maglakad. Dumiretso si Taeho sa opisina upang makipagkita sa Chairman Kang at nagtanong, sino ang gumawa nito sa akin? Alam ko na labag ito sa nais mo, pero gusto kong imbestigahan. Hiniling ng chairman kay Taeho na huwag banggitin ang Kang-o sa anumang pagkakataon at huwag ipaalam sa iba na ang biktima ay malapit sa kanya. Kung masisiguro mo ito, payagan kita mag-imbestiga, sabi ng chairman. Sumumpa si Taeho at umalis. Tumawag ang chairman Kang kay Director Chu na inutusang hanapin ang maisala bago ito matuklasan ni Han Taeho. Lumakad si Taeho ng paika-ika sa kalye, nakasakay sa taxi at natumba sa hideout ng isang hacker. Maya-maya, nagising si Taeho, uminom ng gamot mula sa hacker, at hiniling dito na imbestigahan kung sino ang umatake sa kanya sa basketball court noong nakaraang gabi. Dinala siya ng isang lalaki mula sa kainan pabalik sa ospital. Dumating si Ji-won sa bahay at tinanong si Inha, ikaw ba ang pumigil sa investigasyon ng pulisya? Kinumpirma ni Inha, malapit siya kay Chairman Kang. Kung imbestigahan, madadamay ang aking ama sa gulo. Sumang-ayon ang aking ama dito. Nang sabihin ni Ji-won na halos mamatay si Taeho, sinabi ni Inha, buhay pa rin naman siya. Hindi naman siya kadugo ng aking ama, kaya naiintindihan ko. Nainis si Ji-won at umalis. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Ji-won pauwi mula sa trabaho, hinintuan siya ng kanyang ina sa harap ng sasakyan. Dinala ni Ji-won ang ina sa isang kainan, naghanda sa paghingi nito ng pera pagkatapos ng 15 taon. Iniabot ng ina ang isang account number at hiniling kay Ji-won na maglipat ng pera roon at bumili ng isang mid-class apartment, kung hindi, hahanapin siya nito palagi. Basag ni Ji-won ang bote ng alak at nagbanta, tatapusin ko ito dito. Pagkatapos magpabenda ng sugat sa kamay, nakaupo siya sa sasakyan, galit na galit. Tumawag ang ina sa isang misteryosong tao, na nagulat na tapos na ang misyon, at nakatanggap ng isa 0,000,000,001 mula rito. Pag-uwi ni Heju, nakita niya si Inha na naghihintay, at nang makita ang kamay ni Ji-won. Nang makita ni Inha na nasugatan si Heju, agad niyang sinuri ang sugat. Nang umiyak ang kasintahan, niyakap siya ni Inha at sinabi, mali ako, pasensya na talaga. Sinimulan ng hacker na pasukin ang sentro ng kontrol ng mga security camera sa Seoul at sinuri ang datos malapit sa lugar kung saan inatake si Taeho noong gabing iyon at nasundan ang galaw ng umatake kay Taeho. Pagkatapos ng pagsubaybay, nakita ang mukha ng salarin at ipinadala ang larawan kay Taeho. Kinilala ni Taeho na ito ang sekretaryong nakilala niya nang makipagkita kay Kang In-ju, kaya nagalit siya at tinawagan ang hacker upang kumuha ng lahat ng impormasyon tungkol kay Kang In-ju. Dinala ni Inha si Ji-won sa Bisunje Mansion upang ipakilala sa kanyang pamilya. Habang kumakain silang lahat, tinanong ng chairman si Inha, nakapili ka na ba ng magandang araw? Kung meron na, pag-usapan natin sa opisina ng sekretarya. Sinuri ng direktor ng ospital ang sugat ni Taeho at pinayagan siyang makalabas. Habang naghihintay sa labas, napansin ni Taeho si sekretaryo Mo Ji-jun na naglalakad, kaya sinundan niya ito papunta sa isang bar. Pumasok ang sekretaryo sa isang silid at binuksan ang isang kabinet na naglalaman ng mga misteryosong bag, ngunit napansin niyang may sumusunod sa kanya, kaya isinara niya ito. Lumitaw si Taeho at tinanong, hindi mo ako sinadyang patayin, di ba? Babala iyon at sa susunod, tatapusin mo ako, tama ba?
Nang magmalinis ang sekretaryo, hiniling ni Taeho, sabihin mo kay Kang Inju, hindi ko kalilimutan ang babalang ito, at ibabalik ko ang lahat ng natanggap ko. Pagkaalis ni Taeho, tumawag ang sekretaryo upang mag-ulat sa isang tao. Lumabas si Taeho at nakita si Kang Inju na dumating sa bar para magsaya, habang umisi ang sekretaryo. Pumunta si Taeho kay 28 kay Ji-won at dahan-dahang sinabi, mali ako noong gabing iyon nang hindi kita hinintay. Alam ko, pero noong naisip ko na mamamatay na ako, unti-unting nawala ang mga alaala ko, pero ang mga alaala tungkol sa'yo ay nanatiling buo at lalong lumilinaw. Wala akong karapatang sabihin ito sa'yo, pasensya na. Nang tumalikod si Taeho, sinabi ni Ji-won, noong gabing iyon, bumalik ako para hanapin ka, pero tama ka na hindi mo binuksan ang pinto para sa akin. Okay na ba iyon? Lumapit si Taeho at hinawakan ang labi, ngunit itinulak siya ni Ji-won at tinanong, nabaliw ka na ba? Ano ang gusto mo mula sa akin? Pagkatapos, lumapit silang dalawa at kusang nagbigay ng halik sa isa't isa, na nakunan ng larawan ni Sekretaryo Mo Ji-jun, at mabilis na napunta ang mga larawang ito kay Kang Inju. Kinabukasan, nang dumating si Taeho sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hacker na nagsasabing, magugulat ka sa kayamanang nakuha ko mula kay Kang Inju, Director Han. Pumasok si Taeho sa kanyang opisina at binuksan ang dokumentong ipinadala ng hacker, at napansin na may mga kahina-hinalang pamumuhunan si Kang Inju. Pagkatapos, naganap ang kasal ni Kang Inha at Ji-won. Pumasok ang nobya sa seremonya sa harap ng lahat ng bisita, at sinundan ni Haeju ang reaksyon ng lalaking hinintay niya. Yumukod ang nobya at nobyo sa mga bisita bilang mag-asawa. Sa pagtatapos ng salo-salo, ipinakilala ng chairman si Inha sa mga pinuno ng kumpanya, kaya lumabas si Ji-won at nag-text, lalabas muna ako, magpatuloy kang makipag-usap kasama ang tatay mo, asawa ko, Inju. Lumitaw si Inju sa elevator at hiniling kay Ji-won na sumama sa kanya, pagkatapos ay itinapon ang larawan sa sahig. Kinuha ni Ji-won ang larawan ng kanyang halik kay Taeho at nag-alala, kaya sumama siya kay Inju sa elevator. Sumakay sila sa kotse kasama si Kang Inju at nag-aalala si Ji-won kaya tinawagan si Taeho. Habang sinisiyasat ni Taeho ang illegal na drug trade na pinamamahalaan ni Inju, nakita niyang may tumatawag, ngunit nang sagutin, boses ni Inju ang narinig kaya tumakbo siya para harapin ito. Nakipagkita si Taeho kay Sekretaryo Mo Ji-jun at tinanong kung nasaan si Ji-won. Lumitaw si Inju at sinabi, naghiwalay kami sa parking lot ng hotel, at ipinakita ang lihim na kuha ng larawan para akitin si Taeho na sumama. Sinabi ni Inju, alam ko na magkaibigan kayo ni Inha mula pa sa Hankuk University, pero nagpanggap akong walang alam para makakuha ng mga ganitong sandali. Ano ang layunin mo sa Kang-o? Matapang na sumagot si Taeho, alam ko na ikaw ang tunay na may-ari ng NASA Entertainment. Ang mga go-checking tour mo sa Southeast Asia ay para lamang ipamahagi ang droga. Ang mga pamumuhunan mo ay mula sa iligal na pera sa pamamagitan ng stock manipulation at accounting fraud dyan ang korupsyon. Ano sa tingin mo, aling sikreto natin ang mas magpapagalit sa chairman? Inihagis ni Taeho ang ihisku at tinanong si Inju, gusto mong mamatay o mabuhay para tamasahin ang meron ka? Tumayo si Inju, ngumiti at mayabang na sinabi, kahit ano pa, ako pa rin ang panganay na anak ng Kang-o, habang ikaw ay isang aso lamang. At si Ji-won, gusto mong ibaon ko ang babae mo? Lumuhod at magmakaawa sa akin. Mula ngayon, kapag tinawag kita, pupunta ka. Kapag sinabihan kitang gumapang, gagapang ka, naintindihan mo. Piliin mo, gusto mong mamatay ang babae mo o mabuhay at makamit ang gusto mo. Pagkatapos ng ilang segundo, lumuhod si Taeho. Natuwa si Inju at tinanong, totoo bang mahal mo si Ji-won? Tunay kang lalaki. Sinunog ang mga larawan at nagsimulang sumayaw si Inju kasama ang isang babae. Nawalan ng malay si Taeho, malabo ang paligid at hindi na makatayo. Samantala, iniulat ni Director Chu sa Chairman Kang na si Mo Ji-jun ang umatak kay Taeho at sekretaryo ni Inju. Inutusan ng Chairman si Chu na huwag ipaalam ito kaninuman. Kinaumagahan, nagising si Taeho na duguan, hawak ang isang matulis na screwdriver, at gulat nang makita si Inju na nakadilat at ang babae mula sa bar na nakahandu sa isasahig. Nagulat si Taeho at hindi alam ang nangyari. Si Kang Songju, ang pangalawang anak, ay nagulat nang malaman na pinatay ang kanyang half-brother. Ang asawa ni Inju ay umiiyak sa Bisunje Mansion. Si Haeju ay gulat na gulat dahil konektado ito kay Taeho. Si Director Jayang ay kalmadong umiinom ng tsaa. Si Ji-won, nang makita ang balita na si Taeho ang suspect, ay nagulat at nabigla. Pinatay ng hacker ang lahat ng koneksyon at binura ang datos para protektahan si Han Taeho. Nang iuwi ni Inha si Ji-won, hinawakan niya ang kamay nito at tinanong, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lang, di ba? Kinumpirma ni Inha na hindi kailanman magagawa ni Taeho iyon at sinabing, susunduin ko siya at magkakasalo tayo. Umalis si Inha at nakipagkita sa Chairman Kang na nag-utos na pigilan ang lahat ng ulat ng media tungkol sa insidente at huwag hayaang masira ang imahe ng Kang-o sa presinto. Habang paulit-ulit na tinanong ng inspektor, sinabi ni Taeho, wala akong naaalala.
Inihayag ng inspektor, ikaw ang suspect sa pagpatay sa 2 tao. Kayong 3 lang ang gumamit ng pribadong elevator sa hotel, ikaw at ang 2 namatay. Walang surveillance camera doon ayon sa kahilingan ng may-ari. Dumating ang isang pulis na may resulta ng pagsusuri at sinabi ng inspektor, ang dugo mo ay may bakas ng ipinagbabawal na droga. Naalala ni Taeho na noong gabi, bago mawalan ng malay, may inilagay si Inju sa kanyang alak at ininom niya ito. Sinabi ni Taeho, mula noon, wala na akong naaalala. Natuklasan ng inspektor ang bakas ng karayom sa braso ni Taeho at hiniling, huwag nang subukang alalahanin, umamin ka na lang. Sa selda, sinubukan ni Taeho alalahanin ang nangyari, ngunit malabo ang mga imahe. Sa balita, iniulat na bukod sa akusasyon ng pagpatay kay Kang Inju, nahaharap din si Han Taeho sa pagnanakaw dahil tumanggap siya ng mahigit 470 milyon won mula sa isang subcontractor at natanggal na siya sa Kang O. Nang makita ito, tinawagan ng chairman Kang si Inha upang pagsabihan, sinabi ko nang pigilan mo ang mga ulat, pero ang walang basehang balita ng pagnanakaw ay mula sa loob ng kumpanya. Hanapin mo ang naglik nito at ayusin ng tuluyan, kung ayaw mong ito ang huling pag-uusap natin. Hawak na ng hacker ang isang pasaporteng Koreano at nagpasyang burahin ang pangalang Han Taeho sa kanyang buhay. Pagod na umuwi si Inha, lumabas sa balkonahe at kinausap ang asawang si Jaewon na nagsabi, napanood ko na ang balita. Bakit hindi mo pinigilan ang desisyon ng chairman? Sumagot si Inha, kahit paano, pinatay ni Taeho si Inju, na pamilya ko. Pero sinasabi mong dapat kampihan ko si Taeho. Makinig ka, ikaw at ako ay bahagi na ng pamilya Kang O. Ano man ang mangyari, uunahin natin ang Kang O. Kalimutan mo na ang lahat tungkol kay Taeho, huwag mo na akong galitin. Kinabukasan, nagsimula ang paglilitis kay Taeho. Si Sekretaryo Mo Ji-Jon ay nagpatotoo, noong gabing iyon, dinala ko ang 3 sa hotel. Sinabi ni Direktor Inju na umuwi na ako, pero dahil lasing silang lahat, hinintay ko hanggang makapasok sila sa elevator bago umalis. Nang tanungin ng abogado kung sino ang nagmungkahi ng party sa hotel, sinabi ng sekretaryo, si Taeho ang may ideya. Mukhang masigla siya noon, pero bago iyon, nagsabi siya ng kakaibang mga salita na ibabalik niya kay Direktor Kang Inju ang lahat ng natanggap niya. Gulat si Taeho sa mga pahayag na laban sa kanya. Sa gabi, lumapit ang bantay at inutusang lumabas si Taeho. Paglabas, sinalubong siya ni Inha ng masamang tingin na nagsabi, hindi ako nandito para makinig ng sorry mo. Sinira mo ang lahat ng plano natin. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang dati. Nandito lang ako para ipakita na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang posisyon ko. Mas intindihin ko ang sarili ko kaysa sayo. Ito na ang pamamaalam ko, sana magustuhan mo. Dinala si Taeho pabalik sa selda, gulat na hindi man lang nagtanong si Inha tungkol sa kaso. Kinondena lang ni Inha si Taeho at itinakwil ang kanilang pagkakaibigan. Iniulat ni Director Chu sa Chairman Kang, si Sekretaryo Mo Ji-Jon ay nagpatotoo sa korte laban kay Taeho. Inutusan ng chairman na siya satin ang sekretaryo, sinubukan niyang patayin si Taeho, ngayon inaakusahan pa siyang pumatay. Alamin ko kung bakit gustong patayin ni Taeho ang anak ko. Siya ang susi, kaya alamin ang lahat ng sikreto niya. Kinabukasan, habang nasa labas ang mga bilanggo, biglang nanghina si Taeho. Nang makita ang buwan, bumalik ang alaala ng gabing iyon at napahandusay siya. Naalala niya na nakahiga rin siya sa lupa noon at may isa pang lumitaw. Nagising si Taeho sa klinika ng kulungan, kinuha ang telepono, ngunit lumapit ang doktora at tinanong, mag-aayuno ka ba para patunayang inosente ka? Kailangan mong mabuhay para magkaroon ng pag-asa. Biglang itinulak ng doktora ang telepono, pinatay mo si Kang Inju, kaya tutulungan kita. Bilisan mo, darating na ang bantay. Tinawagan ni Taeho ang hacker, ngunit hindi makontak, kaya tinawagan niya si Jaewon na natutulog kasama ang asawa. Napansin ni Jaewon ang tawag ni Taeho, lumabas, at tinanong, totoo bang pinatay mo si Kang Inju? Sumagot si Taeho, hinintay ko ang katotohanan. Totoo bang ako ang pumatay sa 2 iyon? Hiniling niya kay Jaewon ang isang pabor. Dumating ang bantay, napansin ang paggamit ng telepono, ngunit hinayaan. Hiniling ng bantay na magbayad si Taeho para sa paglimot sa insidente, at isinulat ang bank account sa kamay ni Taeho. Kinabukasan, pumunta si Inha sa opisina, pumasok sa dating opisina ni Direktor Han Taeho, at nainis nang makita ang nameplate nito. Maya-maya, pinalitan ito ng nameplate na Direktor ng Estratehiya Kang Inha. Pumunta si Haeju sa hacker ayon sa hiling ni Taeho, ngunit itinaboy siya nito, ayaw nang madamay kay Han Taeho. Sinabi ni Haeju, sinabi ni Taeho na sabihin ko, kung hindi ka pupunta, isisiwalat niya ang sikreto mo. Hindi nagbibiro si Taeho, gagawin niya ang sinasabi niya. Hiniling ni Taeho na iwasan ang regular na visitation room dahil nare-record ang mga usapan doon. Tinawagan ni Jaewon si Taeho, ipinapahiwatig ko na ang mensahe. Naniniwala akong hindi mo ginawa iyon. Sinabi ng doktora na tapos na ang oras ng tawag.
Pagbalik ni Ji-won, nakita niyang umuwi na si In-ha, na nagsabi, kakauwi ko lang, niyakap si Ji-won, at sinabi, pagod na ako, kailangan ko ng aliw mo. Mahal kita, Ji-won. Kinabukasan, sinabi ng bantay kay Taeho na may abogado para sa kanya. Sa pribadong silid, nakita niyang ang hacker, nagpanggap bilang abogado, ang dumating. Hiniling ng hacker, huwag ka nang magpadala ng kahit sino sa akin. Huwag na tayong magkita ulit. Sumagot si Taeho, hindi pa tapos ang pananakot ko. Umupo ka. Si Mo Ji-jun ang huling nakakita sa akin at sa dalawang patay. Kailangan kong malaman ang nangyari noong gabing iyon. Wala akong oras. Bumalik si Taeho sa selda. Bumalik ang hacker sa kanyang hideout at sinimulan ang pagsisiyasat sa kasaysayan ni Mo Ji-jun at nagulat sa natuklasan. Tumawag si Mo Ji-jun kay In-ha at pumunta si In-ha sa lugar kung saan madalas magkita sina Ji-won at Taeho na bumulong, ito ang maruming mundo ninyo, di ba? Habang papunta sa selda, naalala ni Taeho na noong gabing iyon, nilagyan ni Inju ng droga ang kanyang alak at pagkatapos niyang inumin ito, nagsimulang manghina ang katawan niya. Sumakay siya sa kotse kasama si Shinbona at si Inju at malabo niyang nakita ang tingin ng driver. Iniulat ni Director Chu sa chairman Kang na ang ina ni Mo Ji-jun ay dating empleyado sa villa ng Kang-o, ngunit namatay sa isang hit and run 22 taon na ang nakalipas, at magkaklase sina Mo at In-ha noong bata pa. Nang lumaki, sumali si Mo sa kumpanya sa tulong ni Inju. Inutusan ng chairman si Chu na siya sa atin kung may nakatagong motibo sa pagkamatay ng panganay niyang anak. Si Kim Won-jae, ang hacker, pagkatapos makuha ang kasaysayan ni Mo Ji-jun, pumunta sa tirahan nito para mag-imbestiga, ngunit pagbukas ng elevator, nakita niyang naroon si In-ha. Sumakay ang hacker at pinindot ang mas mataas na palapag kaysa sa pupuntahan ni In-ha, na unang lumabas. Sinundan siya ng hacker at nakitang pumasok si In-ha sa apartment ni Mo Ji-jun. Ikinuwento ng hacker, kay Taeho na ang ina ni Mo ay nagtatrabaho sa villa sa probinsya at namatay noong 10 taong gulang si Mo, na 7 taon ding nanirahan kasama si In-ha sa villa bago lumipat sa Seoul. Nag-alinlangan ako at tama ako. Natuklasan ko na gumagamit ng ibang telepono si Mo, kaya kinontrol ko ito, tinawagan si In-ha at pinatay agad. Pagkatapos, tinawagan ni In-ha si Mo at pinuri siya sa pagpapatotoo laban sa iyo sa korte. Base sa nakita ko, hindi ka kaibigan si Kang In-ha. Gulat na gulat si Taeho, at sa selda, napagtanto niyang siya ang tunay na target ni In-ha, hindi si Inju. Hinatulan ng korte si Han Taeho ng parusang kamatayan. Galit na galit siya at sinabing, hindi ako ang gumawa. Pumunta si In-ha at nagbalita sa chairman Kang ng parusang kamatayan ni Taeho. Nagulat ang chairman, habang si Haeju ay nalungkot at naalala ang magagandang sandali kasama ang dating tutor na si Taeho. Dinala si Taeho sa kulungan para sa parusang kamatayan, at nang pumasok sa selda, maingat ang mga kapwa bilanggo nang makita ang pulang badge ng death row inmate. Lumapit yung boss ng selda para tingnan ang bagong dating, na napansing pamilyar ang mukha, at naalala na nakilala niya si Taeho sa Universidad ng maningil ng pera na ninakaw ng ina ni Ji-won. Ipinakilala niya sa mga kasama, nag-aral to sa Hanguk University. Hiniling ng boss na magsaya sila sa kulungan, ngunit tahimik na umupo si Taeho sa sulok. Ininform ng abogado si In-ha na sa darating na apelasyon, maaaring hindi nakamatayan ang hatol kay Taeho dahil gagamitin ng depensa ang pagkilos nito sa hindi malinaw na estado, ngunit sinabi ni In-ha, gusto kong siguraduhin kamatayan ang hatol niya. Lumapit si In-ha at hinintay si Ji-won, ngunit nang tumanggi siya, itinulak niya si Ji-won sa bathtub. Hinawakan ang liig nito, at sinabi, pinili kita dahil gusto ka ni Taeho. Para sa akin, si Taeho ay aso lang na naghahangad ng mga bagay ng amo. Ipapakulong ko siya at tuturuan ng leksyon dahil gusto niya ang posisyon ko. Alam mo na ba ang gamit mo? Kung gusto mong mabuhay, huwag mong kalimutan kung sino ka, naintindihan mo. Natakot at naguluhan si Ji-won, naalala na nakita niya si In-ha sa lugar ng pagkikita nila ni Taeho noong nakaraang gabi. Kinabukasan, bumisita si Ji-won kay Taeho sa kulungan, at pagkatapos magkamustahan, sinabi ni Taeho, gawin mo ang gusto mo. Sabihin mo kay Chairman Kang na gusto mong pamahalaan ang Kang-o Arts Foundation. Wala si Director Jayang kaya ngayon ang tamang oras. Ang pundasyong iyon ang ginagamit ng chairman para sa kanyang slush fund. Pumunta si Ji-won sa pinakamataas na palapag ng Kang-o Tower, humarap sa chairman, at matapang na hiniling, hayaan mo akong mamahala ng Kang-o Arts Foundation. Alam ko na ginagamit mo ito para sa slush fund.
Kung pumayag ka, susundin ko ang lahat ng utos mo. Sinabi ni Taeho sa boss ng selda, kailangan ko ng telepono. Kung meron, babayaran ko kayo ng malaki. Sa gabi, naghukay ang boss at mga kasama ng lihim na lagusan sa ilalim ng selda, at binigyan si Taeho ng lumang telepono na humiling ng bayad sa isang bank account. Nangako si Taeho ng 4 na beses na bayad kung gumagana ang telepono at may charger. Sinimulan ni Inha at ng kanyang tauhan ang pagsisiyasat kay Chairman Park sa Jin, na ang anak na doktora sa kulungan ay siyang tumulong kay Taeho na makatawag. Tumawag ang Chairman Kang, inutusan si Inha na dalhin ang asawa sa hapunan ng pamilya sa katapusan ng linggo, na nagdulot ng pagdududa kay Inha. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Taeho sa laundry ng kulungan, nakatanggap siya ng bag mula sa kapwa bilanggo, kinuha ang telepono at itinago ito. Biglang dumating ang bantay na nagsabing may bisita para kay Taeho. Lumabas siya at nakita ang kanyang inang naging madre, ngunit hindi niya kayang harapin ito kaya tumanggi siyang makipagkita. Nang sabihin ng bantay na malayo ang pinanggalingan ng madre, huminto si Taeho at bumalik, ngunit wala na ang ina. Umiyak ang ina sa labas, hindi nakita ang anak. Sa gabi, habang malungkot si Taeho sa solitary confinement, dahil sa parusa, napansin niya ang tingin ng isang bantay, na naalala niyang katulad ng mata ng driver noong gabing may krimen at hindi ito si Mo Ji-jun. Habang namimigay ng pagkain ang boss ng selda sa solitary, hinawakan ni Taeho ang kamay nito at humingi ng tulong. Sa kainan, nalungkot ang hacker nang yayain ng kaibigang Kano na magbar para manood ng mga babae, ngunit tumanggi siya. Tumawag ang isang hindi kilalang numero at si Taeho iyon na sinabing, hindi si Mo Ji-jun ang nagmaneho sa akin sa hotel noong gabing iyon. Hanapin mo kung sino ang nagmaneho sa akin. Si Mo Ji-jun ang pumatay kina Kang In-ju at Shin Bona, ang driver ang tanging saksi. Nilapitan ng hacker na si Kim Won-ji ang isang dating nagtatrabaho sa Chrome Club na malapit kay Mo Ji-jun at tinanong kung sino ang tumulong kay Mo noong gabing iyon, ngunit sinabing wala siyang alam. Itinuro ng hacker ang likod kung saan 3 matatangkad na kanluranin ang naghintay, kaya nag-alangan ang lalaki. Pumunta sila sa isang motel para hanapin si Roy, ang pinakamalapit na tauhan ni Mo. Hinanap ng 3 kanluranin si Roy sa mga silid, ngunit lumitaw si Roy at tumakbong palabas, tumalon sa rooftop, at tumakbo sa mga gusali tulad ng unggoy, hinabol ang 3, ngunit nakatakas siya at sumakay sa isang truck. Tumawag si Roy kay Mo Ji-jun para mag-ulat. Tumawag din si Mo kay Inha. Si Roy, na may mahabang buhok, pumunta sa Chrome Club para hanapin si Mo, ngunit sinaksak siya nito nang nakamamatay. Dumating si Inha, nakita ang patay na si Roy, at inutusang patayin si Han Taeho. Bumisita si Ji-won kay Taeho at tinanong kung paano maging makapangyarihan sa Kang-o. Ipinakita ang mga pasa sa liig, at sinabing, ginawa ito ni Inha. Alam niya ang lahat sa pagitan natin. Hindi na tayo tulad ng dati. Maaari mo ba akong tulungan gamit ang kakayahan mo? Sinabi ni Taeho, tutulungan kita maging susunod na may-ari ng Kang-o. Galit na galit si Inha nang makita ang larawan ng pagbisita ni Ji-won sa kulungan. Sa gabi, dumating sina Ji-won at Inha sa Bisonje Mansion para sa hapunan. Inihayag ng Chairman Kang na si Ji-won ang bagong direktor ng Arts Foundation. Mariing tumutol ang panganay na manugang, na sinabing siya ang karapat-dapat, ngunit hinampas ng chairman ang mesa at sinabing, walang makakabago sa desisyon ko. Pumasok ang chairman, at nangako ang manugang na magsisisi si Ji-won pagkatapos ay umalis. Sinabi ni Haeju kay Inha, ang asawa mo ngayon ay mahalagang tauhan na ng chairman bago umalis. Nang tanungin ni Inha kung bakit niya ginawa iyon, sinabi ni Ji-won, pumunta ako kay Papa at hiniling ang posisyon. Kailangan ko ng dahilan para manatili sa pamilyang ito. Babala ni Inha, mag-enjoy ka habang kaya mo. Sa gabi, tumawag ang isang bantay sa kulungan kay Mo Ji-jun na handang kumilos habang nakatayo sina Mo at Inha sa isang tulay. Habang natutulog si Taeho, sinabi ng bantay na may bisita, kaya lumabas siya. Dumating si Inha sa kainan, ang hideout ni Kim Won-jae, at sinabing, kaya ikaw ang daga. Dating miyembro ka ng North Korean Reconnaissance Bureau, isang defector. Inihayag na patay na si Han Taeho at tapos na ang lahat. Nang magmalaki ang hacker na hindi siya madaling mahuli, lumitaw ang kaibigang kanluranin na may baril, binayaran ni Inha. Biglang tumawag ang isang numero, inihayag na nakatakas si Han Taeho mula sa kulungan kagabi. Naghintay nang nag-aalala ang bantay sa meeting point. Iniulat ng bantay kay Mo Ji-jun, plinano kong umatake, pero bigla siyang nawala.
Inihagis ni Mo ang mga salansan ng pera at inutusang manahimik ang bantay. Nakaupo si Inha sa likod ng sasakyan ni Mo Ji-jun. Pumunta si Ji-won sa kainan, ang hideout ng hacker, at kumatok. Ngunit kinokontrol ng kaibigang kanluranin si Kim Won-ji sa loob, kaya sumakay si Ji-won sa kotse. Tumawag ang kanyang ina, humihingi ng pera para sa sugal. Sa hideout, inutusan ng kanluranin ng utos ni Inha na hanapin agad si Taeho, kaya inutusan ang hacker na maghanap. Dahan-dahang tumayo si Kim Won-jae, kinuha ang baril ng kanluranin, at hiniling ang kalahati ng perang ibinigay ni Inha, na sinabing, "Huwag kang magmalaki, makipagtulungan na lang." Sa Bisonji Mansion, tumawag si Haeju sa pinuno ng hustisya, hiniling na hanapin agad si Han Taeho. Dumating si Kang Songju sa villa para bisitahin si Direktor Jayang, na nagsabing kailangang alisin si Inha sa strategic planning ng Kang-o, at kung hindi babalik ang ina para tumulong, kukunin ni Ji-won ang lahat ng pera mula sa slush fund ng Arts Foundation na magdudulot ng katapusan. Hiniling ni Direktor Jayang ang pasensya, na sinabing may plano siya para tipunin ang suporta ng mga shareholder. Naghintay ang ina ni Ji-won ng pera mula sa anak, nag-isip na masigurado kung tatawagan si Inha, at nang dumating si Ji-won, binigyan siya ng salansan ng pera at hiniling na ipakilala sa isang eksperto sa paghahanap ng tao. Sinabi ng ina na maraming ganoon sa lugar na iyon, at nangako si Ji-won ng doble kung makakahanap ng eksperto pagsapit ng kinabukasan. Pagkaalis ni Ji-won, tumawag ang ina kay Inha, na nagulat na hiniling ni Ji-won na maghanap ng eksperto sa paghahanap ng tao at tinanong kung alam ni Inha kung sino ang hinintay nito. Umuwi si Inha at tiningnan si Ji-won ng galit. Naalala ni Taeho ang gabi ng krimen, pinatay ng isang binata sina Inju at Shinbona, at naroon din si Inha. Nagising si Taeho, napagtanto na naroon si Inha. Pumasok ang chairman Kang sa pinakamataas na palapag ng Kang-o Tower, kung saan naroon si Taeho, at sinabi, "Kung wala ako, patay ka na." Nagduda ako kay Mo Ji-jun, kaya pinasundan ko siya. Ipinakita ng chairman ang mga larawan ni Mo Ji-jun, ng lalaking may mahabang buhok, at Inha sa Chrome Club. Nang sabihin ng chairman na pinatay ni Taeho ang kanyang anak, sinabi ni Taeho, "Hindi ko ginawa iyon." Tumawag ang ina ni Ji-won na nagsabing makipagkita sa eksperto sa paghahanap ng tao mamayang gabi. Naghintay si Ji-won sa isang tulay nang dumating ang isang sasakyan. Bumaba si Mo Ji-jun at tinanong, "Ang hinintay mo ba ay ang takas na bilanggo?" Pinatulog siya ng pampamanhid at itinapon sa sasakyan. Itinapon ni Mo ang telepono ni Ji-won sa ilog. Nagising si Ji-won, nakagapos sa kama, at lumitaw si Inha. Tinanong ni Ji-won, "Nakipag-ugnayan ka ba sa babaeng iyon?" "Kailan pa?" tanong ni Inha kay Ji-won kung bakit hinintay ang takas na bilanggo. Sinabi ni Ji-won, "Hindi nakatakas si Taeho, may nangyari sigurong iba. Alam ko na alam mo ang tungkol sa amin ni Taeho. Nahiya ako at akala ko magdurusa ako magpakailanman, pero iyon ay bago mo ako sinakal." Inihayag ni Inha, "Hindi ko patatawarin ang panloloko mo. Masaya ka siguro dahil pinagkakatiwalaan ka ng Chairman Kang, pero magtatapos na iyon ngayon." Lumabas si Inha at maraming nurse ang nagmadali sa Kang-o Hospital. Sinuri ni Direktor In ang kalusugan ni Taeho. Nang umalis ang direktor, tinanong ni Taeho ang Chairman Kang, "Bakit mo ako iniligtas? Gusto mo bang alisin ko si Inha?" Sinabi ng chairman, si Inha ay nakikipagsabwatan kay Chairman Park sa Jin para hatiin ang Kang-o at ibigay ito kay Park. Sinabi ni Taeho, "Nagsimula na ang paghahati dahil ako ang nagdisenyo nito. Gusto ko sanang gawing amo si Inha ng Kang-o." Inihayag ng chairman, "Itataboy ko si Inha mula sa Kang-o at ibabalik ko sa iyo ang nawala mo." Pumunta si Inha sa isang restoran para makipagkita kay Chairman Park sa Jin, na nagplano para kunin ang kalahati ng Kang-o dahil ang ama niya ay nakatulong sa pagtatatag nito. Nasiyahan si Park sa alok ni Inha, na dati nang humiling kay Park na tulungan siyang maging bagong amo ng Kang-o. Noong una, akala ni Park ay imposible dahil bastardo lang si Inha, ngunit nangako si Inha ng kalahati ng Kang-o kapag naging amo siya. "Ngayon, ako na ang direktor ng strategic planning, ang puso ng Kang-o. Kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang food distribution at construction sectors ng Kang-o. Buuin natin ang bagong imperyo mo, Park sa Jin." Nag-toast sina Park at Inha para sa kanil ni GT. Tinawagan ni Taeho si Ji-won ngunit hindi makontak kaya nag-alala siya. Kinaumagahan, sinimulan ni Taeho na pag-aralan kung paano masisira ang pakikipagsabwatan ni Inha at Park sa Jin. Naalala ang mga sandali nila ni Inha mula noong 18 sila, ang magagandang araw ng kolehiyo, at ang pangako na gagawing amo si Inha ng Kang-o. Ngunit nawala iyon nang lumitaw ang tunay na kulay ni Inha. Pumunta si Inha sa psychiatric hospital para makita si Ji-won.
Nang sabihin ni Jaewon, papakasalan kita, sumagot si Inha, kung mamatay ako, wala kang maiiwan. Nang tanungin ni Jaewon kung bakit siya nagkaganoon, sinabi ni Inha, ganoon talaga ako noon pa. Pero kung mangako kang mabubuhay para sa akin mula ngayon, palalayain kita rito. Sinabi rin ni Taeho na mabuhay para sa kanya. Mula ngayon, huminga at mabuhay ka para sa akin. Tumango si Jaewon at dinala siya ni Inha pa uwi para mamuhay ng normal. Ikinuwento ng chairman kay Taeho na pinilit ni Inha na ma-confine si Jaewon sa psychiatric hospital, ngunit pinalaya ito. Sinabi ni Taeho, gusto niyang kunin ang slush fund ng Arts Foundation para sa paghahati ng Kang-o, kaya kailangan niya ng maraming pera at pinalaya si Jaewon. Inutusan ng chairman si Director Chu na tawagan si Jaewon. Tinawagan ni Jaewon ang kanluranin para itanong kung nahanap na si Taeho. Sinabi rin ng hacker sa kaibigang kanluranin. Sinuri ko ang bawat detalye, sabi ng hacker at hinintay ang kanluranin. Dinala ni Director Chu si Jaewon kay Chairman Kang na humiling sa manugang na pumili ng maayos kung kanino kakampi dahil kailangan ni Inha ng maraming pera para sa kanyang plano. Sinabi ni Jaewon, may gagawin ako ngayon, wag mo akong pigilan. Matagumpay na nahack ng hacker ang mga kamera malapit sa kulungan, nakita ang isang sasakyan ng kulungan na umalis noong gabing iyon, at isa pang sasakyan na dumating, kung saan inilipat ng bantay ang isang nakapiring na tao. Sinuri ng hacker ang plaka ng sasakyan na nagdala kay Taeho at natuklas ang pag-aari ito ng Minton Law Firm ni Director Chu. Ipinahayag ni Taeho sa Chairman Kang, si Park Sa-jin ay ginagamit lang ni Inha at maaaring itapon anumang oras. Dapat mo siyang maunahan sa pamamagitan ng pag-alok ng kalahati ng Kang-o para sumali siya sa atin. Umiling ang chairman na sinabing ang Kang-o ay dugo at pawis niya, ngunit sinabi ni Taeho, pansamantala lang ang paghahati. Ibabalik ko ang lahat sayo. Ang Prosperity Cooperation Center ang puso ng Kang-o, kaya kahit makuha ni Park ang kalahati, hindi magbabago ang may-ari. Binuksan ni Taeho ang pinto, nakita si Inha sa ibabang palapag ng Kang-o Tower, at opisyal na nagsimula ang laban nila. Bumaba si Inha sa basement para magmaneho pa uwi. Nakita si Direktor In na dumating, pumasok, at nagmasid ng kahina-hinala. Sinuri muli ni Direktor In ang kalusugan ni Taeho at sinabing, hindi na ako kailangan dito. Dumating si Inha sa pamamagitan ng elevator at nagulat si Direktor In. Sadyang natumba ang direktor para sinyasan ang chairman. Narinig ni Taeho ang ingay, lumabas, at nakita si Inha. Lumabas ang chairman, sinabing kakatapos lang suriin ni Direktor In ang kanyang kalusugan, at inutusan si Inha na sumabay kay Direktor In sa elevator para umalis. Nagpaalam si Inha at sumakay. Senyasan ng chairman si Taeho na lumabas. Sa elevator, tinanong ni Inha kung sino ang sinuri ng direktor, ngunit nanahimik ito. Sa basement, binantaan ni Inha ang direktor, kaya kong gawin ang anumang gusto ko sa iyo nang walang takot. Sumakay ang direktor sa kotse at tumawag sa chairman na nagsabing mukhang may nadiskubre na si Inha. Ininform ng chairman si Taeho na alam na ni Inha ang lahat. Hinimok ni Taeho ang chairman na makipagkita kay Park Sa-jin ngayong gabi, sinabing tatawag siya mamaya at umalis. Nakipagkita ang chairman kay Park Sa-jin, nangakong tutulungan siyang bumuo ng sariling imperyo, na sinabing itinatag ng ating mga ama ang Kang-o, gagawin natin itong dakila. Sinabi ni Park, hindi ka talaga nagbabago, handa kang isakripisyo ang dugo mo para sa Kang-o. Inihayag ng chairman, bukas, aalisin ko si Inha sa Kang-o, at hindi na siya bahagi ng pamilya Kang. Maaari mo nang baguhin ang desisyon mo. Umuwi si Park. Umuwi si Inha at tinawagan ng hacker na nagsabing nasa Kang-o Tower si Han Taeho. Natanggap din ni Haeju ang ulat mula sa pinuno ng hustisya na may kahina-hinala sa opisina ng chairman na ipinagbawal ang sinuman na pumasok. Marahil si chairman ang naglabas kay Taeho. Tinawagan ni Taeho si Jaewon na nagsabing bumaba ka sa ground floor sa loob ng 5 minuto. Pumunta si Jaewon sa reception ng Kang-o Tower, kumuha ng AC card na nagbibigay daan sa lahat ng palapag at ibinigay ito kay Taeho na umakyat sa nais na palapag habang umuwi si Jaewon. Sumakay si Taeho ng elevator patungo sa lugar ng krimen, pumasok sa silid, at naalala na noong gabing iyon, patuloy na kinukunan ni Shinbona ang mga eksena ng kasiyahan, nahulog ang kanyang telepono, at nanatili itong nagtatala. Bumalik ang chairman Kang sa Kang-o, umupo sa bathtub na may alak, nang dumating si Inha para magpaliwanag tungkol sa pakikipagkita kay Park Sa-jin, ngunit sinabi ng chairman, bukas ng Siyamde, tatanggalin ka sa Kang-o. Sinabi ni Inha, ginawa ko ang lahat, bakit hindi mo kinikilala ang kakayahan ko? Sumagot ang chairman, kakayahan mo ba iyon o ni Taeho? Pinatay mo si Inju para kilalanin kita?
Si Inju ang anak ko, kapatlag brother mo, at walang makakapigil sa akin. Nagmalaki si Inha, ikaw ang gumawa sa akin ito, kaya ko pinatay si Inju. Lahat dahil sa'yo. Nagkaroon ng atake sa puso ang chairman, itinapon ang baso ng alak, at inutusang umalis si Inha. Hinintay ng chairman ang kanyang gamot, ngunit nahulog ito, at bumagsak siya sa bathtub. Lumapit si Inha, hinawakan ang kwelyo ng chairman, at sinabing, hindi sana ito nangyari kung kinilala mo ako ng mas maaga. Iniwan niya ang chairman, hinila siya, at sinabing, mula ngayon, ang Kang-o ay akin na, hindi mo na ito pag-aari. Malamig niyang binitawan ang chairman, idiniin siya, at umalis. Sumakay si Haeju ng elevator patungo sa opisina ng chairman, nakita ang basag na baso at ang kanyang amang walang malay sa bathtub. Naghintay si Haeju sa labas ng operating room nang dumating ang kanyang ina, kapatid, at manugang. Nang tanungin ni Direktor Jayang kung bakit siya naroon, nag-alinlangan si Haeju. Dumating si Jaewon. Tumawag si Jaewon kay Inha, na nagulat nang malaman na buhay pa ang chairman. Lumabas si Direktor In mula sa operating room, sinabing wala pang konklusyon, dahil na-miss ng chairman ang golden hour para sa gamot sa puso, kailangang maghintay hanggang magkamalay siya. Bumagsak ang asawa ng chairman, bumulong na hindi pa tapos. Lumitaw ang ikatlong anak. Pumunta si Taeho sa opisina ng chairman para mag-imbestiga, tiningnan ang bathtub kung saan nawalan ng malay ang chairman. Naalala ni Inha na lumabas si Direktor In mula sa isang silid, na pagtanto na maaaring mailihim na espasyo. Umalis si Inha mula sa ospital, pumunta sa opisina ng chairman, binuksan ang isang pinto, at natuklasan ang silid kung saan nanatili si Taeho. Sumakay si Taeho ng tren patungo sa malayong probinsya. Lumabas ang piskal na si Ha patungo sa kanyang kotse, sumunod si Taeho, at sinabi, hindi ako nandito para sumuko. Hindi ako pumatay ng sinuman. Nadamay ka dahil sa akin, kaya nandito ako para magbayad. Noong gabing may krimen, naitala lahat ni Shinbona. Naitala sa kanyang telepono. Binibigyan kita ng pagkakataong bumalik sa Seoul para magtrabaho, sabi ni Taeho. Sumagot ang piskal, inakala mo akong katawa-tawa dahil wala akong suporta o pera, di ba? Kinuha niya ang posas para ikulong si Taeho, ngunit hinikayat siya ni Taeho, huwag kang magmalaki sa pinagmulan mo. Ito ang huling pagkakataon natin. Mananatili ka bang empleyado sa probinsya o babalik sa Seoul? Nakita ng hacker si Taeho kasama ang piskal na si Ha, balak tawagan si Inha, ngunit nagdesisyong burahin ang video mula sa kamera. Pumasok ang piskal Ha sa dating opisina ng prosecution, hinanap ang impormasyon ng kaso ni Taeho. Nangako si Taeho na kung walang video sa telepono ni Shinbona, maaari siyang arestuhin. Nakaposa si Taeho sa kotse, naghintay habang pumasok ang piskal sa evidence room at natagpuan ang telepono ni Shinbona. Lumabas ang piskal, sinaksak ang telepono, ngunit may password ito, kaya nagmaneho siya para i-unlock. Matagumpay na na-unlock, binuksan ang photo folder, ngunit walang laman. Ibinigay ang telepono kay Taeho, na naghanap at natuklasang may nakatagong mga larawan at video. Binuksan ni Taeho ang isang video, nakitang bumagsak siya sa likod ng kamera. Lumabas si Inju, at pinatay siya ni Mo Ji-jun, na nag-inject ng droga sa sarili at pinatay si Shinbona. May ibang paa na lumapit. Kalmado na si Taeho, sinabing, magandang araw para bumalik. Dinala ng piskal ang mga video sa dating boss, na bahagyang na-edit dahil hiniling ni Taeho na alisin ang bahagi ng huling lumitaw. Arestuhin mo muna si Mo Ji-jun, tutulungan kitang mahuli ang tunay na salarin, sabi ni Taeho. Sinabi ng boss kay Ha na maaaring magkaproblema siya sa hindi otorisadong pagkuha ng ebidensya, ngunit inutusang mag-empek at bumalik sa prosecution bukas. Kinaumagahan, marangal na pumunta si Taeho sa presinto, sinabing, nandito ako para sumuko. Pinangunahan ni Ha ang mga piskal sa Kang-o, inaresto si Mo Ji-jun sa pagpatay kina Inju at Shinbona. Nakatayo si Inha sa itaas, kalmadong pinanood ang pag-aresto sa tauhan niya. Natuwa ang hacker sa balita. Inihayag ni Director Chu na ay depensa si Taeho sa libreng legal aid ng Minton Law Firm, sinabing hiniling ito ng Chairman Kang. Inaalagaan ni Haeju ang chairman, sinabing, nahuli na ang tunay na pumatay kay Inju, kaya gumising ka na, Papa. Nakipagkita si Inha kay Park sa Jin, hinikayat siyang makipagtulungan para gawing amo siya ng Kang-o. Ngunit sinabi ni Park, kung hindi nangyari ito kay Chairman Kang, natanggal ka na sana. Kung magising siya bukas, aalis ka sa Kang-o ayon sa plano.
Hindi mo makukuha ang Kang-o habang buhay si Chairman Kang. Umuwi si Inha at nakita ang singsing ni Ji-won sa mesa. Nawala na siya, kaya nagalit siya. Lumipat si Ji-won sa bagong tirahan. Inamin ni Mo Ji-ji sa pagtatanong ng piskal na si Ha. Sinabi ni Mo Ji-jun na madalas siyang sinaktan at ininsulto ni Inju, kaya niya pinatay sina Inju at Shinbona. Ngunit kahit hinintay ni Ha ang mastermind, iginiit ni Mo na siya lang ang gumawa ng lahat. Sa Bisonje Mansion, ginamit ni Direktor Jayang ang matatamis na salita para kumbinsihin ang board na suportahan si Kang Song-ju para pamunuan ang Kang-o. Bumalik si Taeho sa kulungan, inayang uminom ang boss ng Zelda, at ibinunyag na itinatag niya ang Gold Heart Investment sa Hong Kong para gawing chairman si Inha nang hindi nito alam, at hinamon ang boss na tumaya kung sino ang makokontrol muna ang Kang-o. Pagkatapos, nalaya ang boss, sinalubong ng dalawang dating kasama, binato ng tofu sa mukha para sa swerte, at nakipagkita sa babaeng hinintay nila sa universidad para maningil. Ipinakita ni Jae-won ang mga dokumento ng Gold Heart Investment, hiniling sa boss na magpanggap bilang si Michael Trang, isang henyo mula sa Cornell. Sumali ang hacker na si Kim Won-ji sa plano, na binaril ang kaibigang kanluranin sa binti at tumangging kampihan si Inha. Nakipagkita siya kay Taeho sa kulungan, nasiyahan sa natuklasan tungkol sa Gold Heart Investment. Sumang-ayon ang boss na makipagtulungan. Sunod-sunod na bumili ng shares ng Kang-o, na napansin ni Kang Song-ju, na nagpakita kay Direktor Jayang ng abnormal na pagmamay-ari ng Gold Heart. Inutusan ni Inha ang kanyang tauhan na imbestigahan ang Gold Heart. Iniulat ni Haeju kay Taeho na halos tapos na ang plano, naghihintay na lang ng kanyang aksyon. Sa apelasyon, hiniling ni Direktor Chu sa hurado na bigyan ng pagkakataon si Han Taeho na magbago at humingi ng paumanhin ang hukom, idineklarang inosente si Taeho. Kinaumagahan, marangal na lumabas si Taeho mula sa kulungan. Nang malaman ni Inha ang kanyang kalayaan, inutusan ang mga tauhan na siya satin kung bakit. Sa gabi, nagmaneho si Inha pauwi, naalala ang sinabi ni Park sa jeep na hindi niya makukuha ang Kang-o habang buhay ang chairman, at ang masasakit na salita ng chairman, kaya pumunta siya sa ospital. Pumasok sa silid ng chairman at sinabing, kung namatay ka noong gabing iyon, hindi mo na mararanasan ang sakit na ito ulit. Akmang aalisin ni Inha ang oxygen tube nang lumitaw si Taeho at pinigilan siya. Sa rooftop, sinabi ni Taeho, kung mamatay ang chairman, wala kang makukuha. Hindi ka na maaaring bumalik bilang Inha noong una tayong nagkita, di ba? Tanong ni Inha, hindi ba ang layunin mo sa buhay ay gawin akong pinuno ng Kang-o? Bakit mo ako pinipigilan? Huwag mo akong sermonan, ang Inha na kilala mo ay wala na. Sumagot si Taeho, patuloy kitang pipigilan dahil alam ko ang lahat. May sapat akong ebidensya. Kahit anak ka ng Chairman Kang, wala kang makukuha kung wala ako, hindi matutupad ang pangarap mo. Maghintay ka lang, sabi ni Taeho kay Inha. Pagkaalis ni Taeho, tumawag si Inha sa isang tao. Sa kulungan, habang natutulog si Mo Ji-jun, lumapit ang bantay, sinabing may bisita siya. Sa visitation room, nakita ni Mo ang isang telepono sa mesa, tumunog ito, at si Inha ang tumawag na nagsabi, gusto ko sanang bisitahin ka, pero maraming nakabantay sa akin. Malapit na ako sa tuktok, kaya hindi ako makakapahinga. Nangako si Mo, sasagutin ko ang lahat ng kasalanan, pero natatakot ako dahil kamatayan ang hatol ko. Dinala siya ng bantay palabas, biglang sinaksak ng matulis na toothbrush, tumumba si Mo at umalis ang bantay, nagulat kay Inha. Bumalik si Taeho sa kanyang hideout, naalala ang pagkukwento kay Chairman Kang tungkol sa Gold Heart Investment na itinatag niya sa Hong Kong para protektahan ang chairman mula sa mga kalaban at kontrolin ang shares ng Kang-o. Hiniling na maglabas ng foreign capital para pondohan ito upang ma-neutralize ang mga kalaban. Natanggap ng hacker ang email mula kay Kang Song-ju, humihingi ng pagkikita kay Michael Trang, ang chairman ng Gold Heart, na kinabahan ang boss ng Zelda. Ngunit sinigurado ni Taeho na hindi siya maliitin dahil malaki ang hawak nilang shares. Nakipagkita si Haeju sa manugang, sinabing ang shares ni Inju ay para lamang sa pamilya Kang, ngunit sinabi ng manugang na desisyon niya ang paggamit nito. Hiniling ni Haeju na gamitin ang shares para suportahan si Songju, na nagpaalala ng tungkulin bilang manugang ng Kang, ngunit mumisi lang ang manugang. Tumawag si Direktor Jayang, inutusan ang anak na akitin ang Gold Heart sa kanilang panig.
Sinabi ni Songju na sumagot na ang Goldheart para sa pagkikita, ngunit nag-alala tungkol sa ibang shareholders. Sinabi ng ina na sila ay parang isda sa lawa ng Kang-o, pipili ng amo batay sa kung sino ang magpapakain ng mas marami. Sinabi ni Songju na si Artist Joe ay nagsisikap para tumulong at siya ang susunod na mamumuno sa Kang-o. Nakipagkita si Inha kay Park Sa-jin, nag-aalala sa shares ng Kang-o na hawak ng Goldheart, na sinabing si Michael Trang ay kakampi ng may pinakamagandang alok, at kung hindi maakit si Trang, mapanganib ang plano sa Kang-o. Inutusan ni Park si Inha na akitin si Trang, kung hindi, iiwan niya si Inha. Pumunta sina Direktor Jayang at Songju para makipagkita kay Michael Trang, ngunit nagulat nang makita si Inha, na nagsabing tinawag siya ni Trang. Ipinahayag ni Inha ang layunin na pamunuan ang Kang-o sa mag-ina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Taeho na nagpakilalang, "Ako ang CEO ng Goldheart Investment." Tumayo si Direktor Jayang para umalis, ngunit sinabi ni Taeho, "Hawak ko ang lahat ng lokal na operasyon ng kumpanya," at inabot ang kanyang business card. Umupo muli si Direktor Jayang para ipagpatuloy ang pagpupulong. Habang nagmamaneho pa uwi si Taeho, hinintay siya ng sasakyan ni Inha, na lumabas at sinabi, "Ito ang sikreto mo para pigilan ako, ha? Akala mo hahayaan ko ang lahat ayon sa gusto mo?" Sumagot si Taeho, "Nangyayari ang lahat ayon sa plano ko," at umalis. Pagka-uwi ni Inha, tumawag ang manugang ni Inju. Sa art gallery, sinabi ng manugang, "Ibibigay ko sa iyo ang painting na ito," at bumalik para sabihing ang nakatagong kahulugan nito ay kolaborasyon. Tumawag si Direktor Jayang, inimbitahan si Inha sa hapunan sa Bisonje Mansion. Dumating si Inha, nakita si Taeho kasama sina Direktor Jayang at Songju, umupo para kumain, ngunit nang mag-toast, hindi siya kasali, kaya tumayo siya at nagpaalam. Tumawag si Inha sa isang commissioner. Kinaumagahan, sinabi ng bantay sa isang bilanggo na naaprubahan ang kanyang leave pass, si Gisoo, ang ama-amahan ni Taeho. Binigyan siya ng telepono, sinabing sinusubaybayan ang kanyang galaw, at hinikayat na bisitahin ang libingan ng kanyang mga magulang. Binuksan ni Gisoo ang telepono, nakita ang mensahe na mailarawan ng kanyang asawa sa kulungan. Bumisita si Direktor Jayang sa asawang nakaratay, tumawag kay Songju para magdaos ng press conference bukas, na sinabing oras na para kumilos. Sa Kang-o, inihanda ang isang emergency press conference. Sa templo, habang umaakyat ang inang madre ni Taeho, nakita si Gisoo, kaya umatras siya. Lumapit si Gisoo, sinabing niloko niya ang lahat at ipinakulong siya, at kung susunod siya, patatawarin niya ito. Sumagot ang ina, "Sino ang magpapatawad kanino? Pinatay mo ako, tinapakan ang kaluluwa naming mag-ina, at sasabihin mong patatawarin mo ako." Nang sumugod si Gisoo, umatras ang ina, natisod, at nahulog, dumugo ang ulo. Umalis si Gisoo. Sina Direktor Jayang at Songju, papunta sa press conference, ay hinintay ng mga pulis. Inaresto ang direktor dahil sa pagtatago ng bangkay, panunuhol at korupsyon, kasama si Manager Moon sa parehong kaso. Kinulong sila. Sa press conference, nagkagulo ang mga tao dahil wala ang organizer. Biglang pumasok si Inha, na nagbigay ng dossier tungkol sa hit and run ni Direktor Jayang at slush fund sa kanyang tauhan, inutusang isumite ito sa pulis. Kumpiyansa si Inha, sinabing, hindi pa gumigising ang Chairman Kang at inaalagaan ng pinakamahusay na doktor sa Korea sa Kang-o Hospital. Magulo ang estado ng kumpanya dahil sa sunod-sunod na maling impormasyon, kaya idinideklara ko ang state of emergency para sa Kang-o. Itinalaga ko ang sarili ko bilang acting chairman hanggang maayos ang lahat, nangangako akong gabayan ang kumpanya sa krisis na ito ng matalino, sabi ni Inha. Itinapon ni Kang Songju ang telepono habang pinapanood ang talumpati. Dumalo si Taeho sa press conference, nagulat ang isang reporter nang marinig na inaresto si Direktor Jayang. Sa hideout, sinabi ni Kim Won-ji kay Taeho na ang pag-aresto kay Jayang ay magpapakampi ng mga taga-suporta ng mag-ina kay Inha at Park Sa-jin, at ang pagiging chairman ni Inha ay usapin na lang ng oras. Natanggap ni Taeho ang larawan na nagpapakita ng paglaya ng kanyang ama-amahan, kaya nagmadali siyang hanapin ang ina, naalala ang banta ni Gisoo na hindi nito palalampasin ang ina pagkalaya.
Nakipagkita si Haeju kay Inha, tinanong kung bakit inaresto ang kanyang ina, at kung anong karapatan niyang magsalita sa press conference. Tinanggal ni Inha ang maskara, sinabing, huli na para iligtas ang ina mo. Nagulat si Haeju, sinabing, hindi ikaw ang Inha na kilala ko, nabaliw ka na at umalis. Sinubukang tawagan ni Songju at ang sekretarya sina Director Choi at Senador Jo, ngunit walang sumagot. Nag-uusap ang dalawa, hindi pinansin ang mga tawag ni Songju. Nagmalaki si Senador Jo sa pagkatalo mula nang makipagsabuatan kay Songju. Hinikayat siya ni Director Choi na sumali kay Inha, ang acting chairman. Pumasok si Inha kay Songju, humingi ng paumanhin sa pagnakaw ng atensyon sa press conference na inayos ng mag-ina, at sinabi, sabi ng pulis, wala nang pag-asa ang kaso ng ina mo. Hindi rin maiiwasan ang epekto ng eskandalo sayo. Sinuntok ni Songju si Inha, sinabing, ayokong marinig ang tungkol sa pamilya ko mula sa murang bibig mo. Umalis ka na. Umalis si Inha, mukhang nasisiyahan. Pumunta si Taeho sa ospital para kilalanin ang bangkay ng ina, puno ng pagsisisi dahil hinayaan niyang tumakas ito at hindi nagkaroon ng lakas na harapin sa huling pagkakataon, kaya umiyak siya. Nagtipon sina Inha, Park Sa-jin, Senador Jo, at Director Choi para bumuo ng bagong alyansa. Nangako si Inha kay Park na kung maayos ang board meeting, makukuha niya ang kalahati ng Kang-o. Nag-toast sila para sa matagumpay na kolaborasyon. Tumawag ang isang numero kay Inha, nag-ulat tungkol sa ina ni Taeho. Sa burol ng ina, nalungkot si Taeho kasama ang kanyang lihim na team at si Jaewon. Sinabi ng hacker na nalaman niyang pinalaya si Gisoo sa loob ng 2 gabi at 3 araw, ngunit bumalik ito sa kulungan pagkatapos ng 1 araw. Nagduda si Taeho. Biglang dumating si Kang Songju sa burol. Pagkatapos, sinabi kay Taeho, kami ni Inha ay parehong nawalan na ng ina. Sa tingin ko, iisang tao ang may kagagawa nito. Pagkatapos nating maihatid ang iyong ina sa kanyang huling hantungan, magkita tayo. Habang nakatayo si Taeho sa harap ng libingan ng kanyang ina, dumating si Hanwon at sinabi, mula nang ipanganak ako, parang hindi ko kailanman naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Pero ikaw, palagi kang may kahangahangang ina na laging nagdadasal para sa iyong kinabukasan. Kaya naman palagi kang matapang at tiwala sa sarili. Ito ang alaala na iniwan ng iyong ina para sa iyo. Ikaw ang pinakamatibay na kilala ko, kaya lagi kitang sinundan at nakarating ako rito. Huwag kang susuko ngayon, ha? Binasa ni Taeho ang liham na iniwan ng kanyang ina, kung saan hiniling ng ina na bitawan na niya ang mga masasamang nangyari sa nakaraan, at hinintay niyang laging kasama ng kanyang anak ang pagpapatawad sa hinaharap. Umiiyak si Taeho habang binabasa ito. Nagpasya siyang magmaneho patungo sa lugar kung saan sila dating nanirahan ng kanyang ina, dala ang larawan nito. Pumasok si Taeho sa simpleng bahay na dating tahanan ng kanilang pamilya noong bata pa siya, inilagay ang larawan ng ina, at naalala ang simula ng kanilang pagkakaibigan ni Inha sa payapang probinsya na ito, at tinanong ang sarili kung bakit naging ganito ang lahat. Si Inha, nakatayo sa opisina ni Chairman Kang, ay tinitingnan ang proyekto ng Royal Road at bumulong. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Kinabukasan, handa na ang pulong ng mga shareholder, kasama ang plaque ni Chairman Kang. Si Inha ay inilagay sa podium para magsalita. Pagkatapos, pumunta si Songdu sa kulungan upang bisitahin ang kanyang ina. Hiniling ng direktor na si Madam Kang nabawiin ni Songdu ang Kang Enterprises dahil sa kanya ito. Sumigaw si Songdu, tapos na ang lahat. Pagod na ako sa pamumuhay para sa pangarap mo. Dahil sa ambisyon mo, napunta ako rito. Sa buong buhay ko, hindi ko naramdaman ang kaligayahan, lagi akong nababalisa para pasayahin ang iba. Gusto ko nang tumigil at gawin ang gusto ko. Ina, itigil na natin ito. Pagkatapos, umiyak ang mag-ina. Si Chairman Park Sa-jin, masaya ang muod, ay sumakay patungo sa pulong ng mga shareholder ng Kang Enterprises. Bigla siyang tinawagan ng kanyang anak na doktora mula sa kulungan. Sinabi ng doktora, may gusto akong sabihin sa iyo, Papa. Inamin niya, kailangan kong tiisin si Kang Inju at naging adik ako. Minsan gusto ko nang mawala sa mundong ito. Humingi ng paumanhin ang ama sa pagsisi sa anak ng maligaw ito at sinabi, oras na para gampanan ko ang tungkulin ko bilang ama. Si Inha naman ay nagmaneho patungo sa Kang Enterprises, kasama ang 2 pinagkakatiwalaang empleyado, at buong tapang na pumasok. Si Songdu ay pumasok sa pulong ng mga shareholder at umupo kasama ang kanyang kapatid na babae. Dumating ang kanyang hipag at hiniling na sumama sa panig ni Director Choi. Si Ihwi Chan, ang batang ginoo, ay umupo rin sa panig ng oposisyon laban kay Songdu. Biglang pumasok ang sekretarya at nagulat ng isang bagay kay Songdu, kaya lumabas ang pangalawang anak ng pamilya Kang. Si Inha, kasama ang 2 asistente, ay sumakay sa elevator para pamunuan ang pulong, pero pagbukas ng pinto, naghintay na ang piskal na si Ha at inihayag ang pag-aresto kay Inha dahil sa pagpatay kina Kang Inju at Mo Ji-jun. Habang nagpupumigla si Inha, lumitaw si Taeho. Natawa si Inha na may malamig na tingin. Si Director Choi ay nagulat nang marinig ang balita tungkol sa chairman. Si Kang Inha ay naaresto. Tumanggap ng tawag si Taeho mula kay Dr. Park na nagsabing, gusto kang makipagkita ng aking ama. Ang warden, tauhan ni Inha, habang naglalakad sa daan, ay hinintuan ng 2 lalaking dating preso.
Lumitaw ang pulis at sinabi, noong nasa kulungan, kailangan kong sumunod sa iyo, pero ngayong libre na ako, baliktad na. Hindi ba dapat iwasan mo ang mga gawaing labag sa mura ng iyong trabaho? Lumitaw ang hacker at hiniling sa warden na sumunod ng maayos at pagkatapos ay hinila ito palayo. Si Chairman Park, pagbalik sa kanyang opisina, ay nakita si Taeho na naghihintay. Sinabi ni Taeho, pangako ni Chairman Kang na ibibigay sa iyo ang energy company ng Kang Enterprises. Masyado kang abala sa pagpili kung susuportahan si Chairman Kang o si Inha, kaya hindi mo napansin na ang stocks ng kumpanya ay umabot na sa halos 1 milyon won bawat share. Sumagot si Chairman Park, tingnan mo, naaalala ko si Chairman Kang noong kabataan niya sa iyo. Hiniling ni Taeho kay Chairman Park na huwag nang makialam kay Kang Inha dahil sapat na ang pag-aalala sa kanya. Sinimula ni Piskal Ha ang interogasyon kay Inha tungkol sa pagpatay kina Kang Inju at Mu Jijun, pero sinabi ni Inha, wala kang ebidensya o pruweba, pero inaresto mo ako. Mananagot ka sa maling aksyon na ito. Ipinakita ni Piskal Ha ang isang tao si Mu Jijun, buhay na buhay. Nang gabing iyon, nang matumba si Mu Jijun ng warden, dumating ang doktora ng kulungan sa tamang oras. Tumanggap ng tawag si Taeho mula kay Doktora Park na nagsabing, tama ang hinala mo, inatake si Mu Jijun. Pumunta si Taeho sa kulungan upang lihim na makipagkita kay Mu Jijun at tinanong, sino sa palagay mo ang gumawa nito sa iyo? Sino ang iiwan ang kaibigan para sa sariling interes? Walang kaibigan si Kang Inha, ikaw ay kasangkapan lamang niya. Tutulungan kitang makalaya mula sa buhay ng pagkaalipin at mamuhay para sa sarili mo. Hinawakan ni Mu Jijun ang kwelyo ni Inha at sinabi, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Tingin mo ba ako'y aso mo lang? Malamig na sumagot si Inha, kung aso ka, dapat protektahan mo ang amo mo hanggang dulo. Sasaktan sana ni Mu Jijun si Inha, pero pinigilan ng mga piskal. Kinabukasan, sinalakay ng piskal ang opisina ng Future Strategy na pinamumunuan ni Inha at kinuha ang lahat ng dokumento. Sa ospital, nagmamadali ang mga doktor at nurse sa kwarto ni Chairman Kang dahil tumigil ang kanyang puso. Habang nasa kulungan, nakatanggap si Inha ng parcel mula sa kanyang amang chairman na naglalaman ng desisyon ng korte na kanselahin ang apelidong Kang ni Inha at ibalik ito sa park. Nabaliw si Inha sa tawa habang binabasa ito. Sa Bisionje Mansion, tinawagan ni Ihwidu si Taeho at hiniling na magkita sa kanilang mansyon. Nagmaneho si Taeho doon at pumasok upang makipagkita kay Ihwidu. Biglang lumabas si Chairman Kang sa wheelchair na nagpasindak kay Taeho. Pumasok si Ihwidu upang hayaang mag-usap ang ama at si Taeho. Ibininalita ni Chairman Kang kay Taeho ang isang bagay. Nagsimula ang paglilitis kay Park Inha. Nang hilingin ng hukom na magsalita si Inha ng kanyang huling salita, tumingin siya sa dalawang dating kaibigan at sinabi, kami ay magkasamang naglakbay at tumingin sa iisang direksyon. Pero sayang, magkaiba ang aming mga destinasyon. Pagkatapos, sinimulan ng hukom ang pagbigkas ng hatol. Si Park In-ha ay napatunayang pumatay sa kanyang kapatid at nagplano na patayin ang kasabwat na si Mo Ji-jun, kaya siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Binisita ni Taeho si In-ha, at nang sabihin niyang hindi niya ito patatawarin, sumagot si In-ha, wala akong balak humingi ng kapatawaran. Tinanong ni Taeho, bakit mo ito ginawa sa akin? Sumagot si In-ha, hindi ko na matandaan ang dahilan, marahil dahil ikaw si Han Taeho. Narinig ito ni Taeho at sinabi, masaya ako na naging kaibigan kita. Lagi kong naaalala ang unang pagkakataon na hiniling ko na maging kaibigan kita. Iniabot ni Taeho ang larawan ng kanilang graduation na magkasama silang tatlo, pagkatapos ay umalis. Gustong sabihin ni In-ha ang isang bagay kay Taeho, pero nagpa siya na huwag na at nagsabi, paalam, hindi na tayo magkikita sa labas. Lumabas si Taeho mula sa kulungan, habang tinitingnan ni In-ha ang larawan ng graduation kasama sina Taeho at Han-won. Si Ihwidu, nag-empek para sa isang mahabang paglalakbay at sinabi kay Song-du, maaaring matagal ang biyaheng ito. Pagbalik ko, mag-inuman tayo. Si Han-won ay bumalik sa kanyang landas bilang political advisor. Gabi niyon, inanap ni Taeho si Han-won at inayang uminom ng beer. Habang umiinom, tinanong ni Taeho, hindi mo kailanman binisita si In-ha, no? Sumagot si Han-won, dahil gusto kong mag-focus sa aking landas. Hinangaan kita dahil naabot mo ang iyong layunin ng hindi nagbabago ng sarili. Sabi ni Taeho, hindi ka rin nagbago. Pareho pa rin tayong buong pusong nagsisikap para sa ating mga layunin. Hindi tayo nagbabago. Sa kulungan, gumawa si In-ha ng isang matinding aksyon, habang isang luha ang tumulo sa larawan ng kanilang tatlo. Pagkalipas ng 3 taon, si Kang Song-du, ang pangalawang anak, ay naging IFI ng Prosperity Cooperation Center, na nagdulot ng mahigit 0% na paglago, nangunguna sa global business ng Kang Enterprises. Binisita ni Taeho si Chairman Kang sa isang mataas na lugar at sinabi, naganap na ang iyong pangarap. Sa harap nila ay ang pinakasiglang lungsod ng Royal Road. Si Senador Cho, sa tulong ng political advisor na sina Hyun Kang, ay naging bagong pangulo ng South Korea. Umakyat si Song-du sa pinakamataas na palapag ng Kang Enterprises Tower para makipagkita kay Chairman Han Taeho. 3 taon na ang nakalipas, sinabi ni Chairman Kang kay Taeho, nang nasa ospital ako, halos mawala ang Kang Enterprises, pero tinulungan mo itong malampasan ang krisis. Lagi kong naisip na ang isang matinik at nag-aalala sa kaligayahan ng Kang Enterprises ay maaaring maging may-ari ng ika-negatibo 151 palapag. Pero nabigo kang protektahan ang pag-ibig, pagkakaibigan at pamilya mo.
Sa huli, wala kang natira. Pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mapoprotektahan mo ba ito? Tinanong ni Taeho si Songdu, nagsisisi ka ba na hindi mo nakuha ang posisyong dapat ay sa iyo? Sumagot si Songdu, kung sasabihin kong hindi, nagsisinungaling ako. Pero naniniwala ako sa desisyon ng aking ama, hindi siya nagkakamali sa pagpili. Pero huwag kang magmalaki, kung magkamali ka sa pamamahala, aakyat ako agad sa posisyong iyan. Umiti si Taeho at sinabi, gagawin ko ang aking makakaya. Habang nasa sasakyan, nakatanggap si Taeho ng larawan mula kay Huidu mula sa Mexico na nagbibigay ulat ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Tinawagan ng hacker na si Kim Kwangju si Taeho at tinanong, bakit mo ako pinadalhan ng maraming pera para magbakasyon? Sumagot ang chairman, kalimutan mo muna ang trabaho at mag-enjoy ka sa bakasyon ng bongga. Pagkatapos, nagsimulang magsaya ang binatilyo, kasama ang dalawang kasama sa team, at ang pulis sa isang marangyang swimming pool. Si Chairman Han Taeho ay pumunta sa Kang Enterprises, kumustahin sina Park Sa-jin at Kang Songdu, at pinangunahan ang delegasyon papasok. Nang gabing iyon, nakatayo si Taeho sa ika-negatibo 151 palapag ng tower, kasama ang isang card ng pagbati sa pagkakatatag ng Kang Enterprises Children's Fund sa kanyang mesa. Tinitingnan niya ang mga paputok na magandang-maganda sa kalangitan, at si Han Won ay pinapanood rin ang mga ito. Sinabi ni Taeho sa sarili, nang ako ay 18, pinangarap ko ang sandaling ito. Ngayon, natupad na ang pangarap at nangangarap pa rin ako ng bagong pangarap para sa sarili ko. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pindutin ang like at subscribe para suportahan kami. Magkita tayo sa ibang mga video.